Bakit ka tumatakbo, ate? Anong gagawin mo? Suntok. Para sa'yo, dalawang pagpipilian. O umalis ka ng kusa o tatawag ako ng pulis. Teka lang, binata. Mamaya, may hahanapin akong papatay sa'yo. Uy, gusto mo bang tumawag ng pulis? Sige, okay na. Okay, Uy, salamat ha. walang anuman. Yung lugar na ito, delikado. Bakit ka napunta rito? Ha, anong ginagawa mo? Pinapunta ako ng guro ko para kumuha ng sample. Guro, CJ, na. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Ikaw? Ang bait-bait mo naman? Hindi ko inaasahan. Akala mo may iba akong pakay sa pagtulong, no? Sige. Paalam. Sandali, sandali. Huwag kang umalis. Ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Natatakot ako mag-isa, kaya hindi ako. Basta, naniniwala sa stranger. Ano ang gusto mong gawin? Nagugutom pa ako at magde-deliver pa. Pasensya na, kuya. Sa tingin ko mabait ka. Pwede mo ba akong ihatid? Yung pupuntahan ko ay malapit lang dito. Walang masakyan dito. Tingnan mo, sa kakalakad ko, nagkabula ang paa ko. Sige na, malapit ba dito? Nasa kabilang subdivision yan. Unit 3, Building B, 103. Bahay ni Lolo iyon. Kilala mo ba siya? Madalas akong mag-deliver, kaya naging close kami. Mahina na ang tuhod nitong matanda. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Teka, hindi ito magandang lugar para mag-usap. Tara, samahan kita sa bahay niya. Sakay na. Ito. Wag na lang. Susunod na lang ako sa likod ng motor mo. Maglalakad na lang ako. Sige, malapit lang naman. Dito ba? Tatay, nag-deliver ako ng pagkain. Papasok na ako ha. Ano ba password ng bahay ni tatay? Nakalimutan ko na. Di ikaw? Bakit? Ganyan ka ba mag-deliver? Noong isang taon, sumakit tuhod ni tatay. Sinabi niya sa akin, sabi niya, sa susunod daw mag-deliver ako, pwede na raw diretso pasok. Talaga? Ano bang ibig mong sabihin? Alam kong may na-encounter kang masamang tao. Kung may gagawin akong masama, ginawa ko na sana kanina, di ba? Laman. Kasi, first time ko kasi makakita ng nagde-deliver na basta na lang bubuksan ang pinto ng bahay. Hoy, anong ibig mong sabihin? Alam kong nagdududa ka, pero wag naman sa harap ko sabihin. Kung sakaling masama talaga ako, baka kawawa ka. Baka matakot ang masamang tao at itigil ang plano. Luko-luka ka yata. Kung makidnap ako, hindi talaga ako hihingi ng tulong sa'yo. Ikaw, ang lukuluka. Eto na pala. Tara, pasok. Bilisan mo. Dumating ka na. Aha. Tingnan nga kita. Tatay, gumaling ka na? Baka last na ito ha. Lol. Hahaha. Ang weird mo talaga, tatay. Huwag kang ganyan. Yung gamot na hinihingi mo, dinala ko na. At yung paborito mong chopped cucumber. Ayos. Hahaha. Pasensya na. Naubos ko na kalahati sa daan. Eto, tutulugan ko muna. Bawal uminom ngayon, ha? Ay naku. Cucumber. Para may pangpulutan. Pampainom. Di ba may kasabihan? Cucumber na may alak. Bawat taon ay may pag-asa. Bilis, bilis. Teka. Ngayon, nandito ako. Wala kang matitikmang. Kahit isang patak. Bilis. Nagpalit ka ng nobya? Buti nga. Dapat palitan na. Maupo, maupo. Mang, kumusta po? Ako po ay estudyante ni Mang Chin. Oo, pinapunta ako ni Mang Chin. Kukuha ako ng sample ng lumang bagay. Estudyante ka pala ni Mang Chin. Oo, ang mga bagay na yon. Ako ay ipinadala ko na sa courier. Pinadala na? Oo naman. Sabi ni Mang Chin na ang bagay na iyon ay napakahalaga. Haha, ay mahalaga? Wala yan. Si Mang Chinyo. Ngayon, yung courier ay napakasiguro na ipadala na lahat. Pasensya na. Hindi na kita aabalahin. Wag, sandali. May sulat ako para kay Mang Chin. Teka, hintayin mo ako. Kukunin ko. Eto.
Ibigay mo ito kay Mang Chin. Sabihin mo sa kanya na huwag muna buksan. Hintayin ang tamang oras bago buksan. Tandaan mo ha, nag-book na ako ng taxi para sa iyo. Darating na sa baba ng gusali. Medyo magulo ang lugar na ito. Tara, sumakay na tayo. Sige, salamat po, Mang. Ano? Ang mamahaling antigong ito ay pinadala niya sa akin sa pamamagitan ng courier. Nakakainis. Samantala, ang kanyang sulat ay dinala mo sa akin. Anong uri ng sulat ang mas mahalaga kaysa sa aking antigo? Chin, ang iyong katawan ay malakas. Ngunit natatakot ako. Wala na akong maraming oras. Sa tingin mo, yung binata na madalas pumunta sa bahay natin, na nag-aalaga sa akin, ano sa tingin mo sa kanya? Mabuti naman ang kanyang pagkatao. Sana itong si Jiang Chen ay makapasa sa pagsubok. Sa huling sandali, sana ay bigay mo sa kanya ang kahon na kahoy. Itong napakayamang tao na kilala sa buong mundo ay hindi makaligtas sa oras. Mayaman? Ibig mong sabihin, ang matandang nakatira sa lumang subdivision ay mayaman? Matanda ah. Sa tingin ko, medyo iba ka na ngayon. Ayos na ako. Hindi ka ba masaya? Siyempre masaya ako na ayos ka na. Pero hindi pa ako makakapag-alaga sa inyo. Tama? Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, uminom daw ng maraming alak. Yung puting alak, yung mataas ang grado. Ano, ngayong gabi, makipag-inuman ka sa akin? Ikaw talaga, matandang pilyo. Niloloko mo na naman ako. Haha. Ha, Natapos ko na ang trabaho mo. May bagong order ng delivery. Mangyaring asikasuhin agad. Matanda, hindi na kita kakausapin. May bago na naman akong trabaho. may trabaho na naman. Tandaan mong inumin ang gamot. Pasensya na. Sige, umuwi ka na. Malamig sa labas. Huwag kang magkasakit. Ingat ka. Sige, pagbalik ko, makikipag-inom ako sa'yo. Nakrito. Safe travel. Mayroon pong bagong order para sa delivery. Paki-process agad. Oh! Ay! Ay! Ang ganda! Ang ulo ng aso! Ang galing! Oy! Ipadala sa kanya? Mamumura na naman siguro ako. Hello? Nandito na ang order mo. Sino yan? Hello? Magsalita ka ng maayos. Sino ba yan? Nagtapon ng basura sa harap ng pinto natin. Sino ba yan? Nagtapon ng basura sa harap ng pinto natin. Hindi naman. Ang delivery mo? Hindi ako nag-order ng delivery. Hindi ba ito 318? Mali, 316 daw. Oy! Isa lang ang namatay. Ikaw, delivery boy, may karapatan kang tumingin? Hindi? Sinasagot mo ba ako? Jiang Chen, Buisit ka. tigil! Huwag na kayo mag-away! Lumayas! Jiang Cheng, umalis ka! Makikipag-break ako sa'yo. Ano? Ang galing ko sa'yo. Kahit anong galing mo, hindi ka makakapantay kay Ginoong Leo. Lahat ng kabutihan mo, kulang pa sa kanya. Alam mo ba kung sino siya? At sinaktan mo pa siya? Wala ka ng buhay. Pinoprotektahan mo pa siya? Ano kung protektahan ko siya? Totoo na hindi mo siya kayang pantayan, at totoo na mahirap ka. Gaano na ba kayo? Ikaw yung kay Xiao Ai? Yung nobyo niyang mahirap? Tingnan mo ang hitsura mo? Napakabarumbado? Naka-delivery uniform ka? At gagalawin mo ako? Alam mo ba kung magkano ang damit ko? Ha? Isang taon kang nagde-deliver? Hindi mo rin kayang bayaran? Magsa-deliver ka ng isang taon ng pagkain. Hindi mo rin kayang bayaran. Tama na, Kuya Liu, paluin mo siya. Itong mahirap na tao. Madudumihan ang sapatos mo. 3 taon kaming magkasama. Lagi akong naghahanda ng maingat na regalo.
para kumita ng pera. Habang nagde-deliver ako ng pagkain, Gusto mo bang magbago ang isip ko? Huwag mo nang isipin. Ang mga kinakain at iniinom namin sa labas ay hindi mo maiisip, mga mamahaling pagkain. Mga pangarap mo lang karangyaan na hindi mo maisip. Ayaw ko nang makasama ka sa mahirap na buhay. Naiintindihan mo ba? Bakit mo pa siya kausapin? Palayasin mo na siya. Ah, tama. Iwan mo ang delivery. Alam mo ba kung ano ang laman ng delivery? May importante pa kaming gagawin ni Xiao Ai na kailangan naming gawin. Alam mo ba? Narinig mo ba? Umalis ka na dito. Wala na tayong anumang relasyon. 30 taon sa kanluran ng ilog. Titingnan natin, hahaha. Ano ang sinabi niya? Narinig mo ba? 30 taon sa kanluran ng ilog. Nakakaiyak sa tawa. Sinabi ko, 30 taon sa silangan ng ilog. 30 taon sa kanluran ng ilog. Mabahong delivery boy. Bobo ka na sa kakabasa? Bakit hindi mo sabihin? Huwag mong hamakin ang mahirap na kabataan. Ha ha ha. Ah, siya nga pala. Itong mahirap na tao, nagpakahirap siya ng maraming taon. Matanda na siyang mahirap. Di ba? Ha ha ha. Ano ba yan? Ginoong Liu, bakit ganyan ang mukha mo, Ginoo? Sino ang nanakit sa iyo? Ito ba? Mabahong delivery boy. Ano sa tingin mo? Sino pa ang mangahas na saktan ako dito? Bitawan mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Peste kang mahirap. Mahirap ka, 30 taon na ang lumipas. Sige, lakasan mo. Dali, humingi ka ng tawad kay Kuya Liu. Kung magagalit si Kuya Liu, mawawala ang buhay mo. Mga haliparot. Nilait mo si Ginoong Liu? Anong tingin mo sa sarili mo? Naghahanap ka ng hiya? Sa buong buhay mo, mahirap ka. Kumpara kay Ginoong Liu. Ibig sabihin, ang isa nasa langit, ang isa nasa lupa. Naghahanap ka ng hiya. Aray, lalaban ka pa? Bugbugin ninyo siya? Ikaw na mabahong delivery boy. Siguradong matigas ang buto mo. Tingnan natin kung gaano ka katagal. Siguradong magsisisi kayo. Aha, itong mabahong delivery boy. Sabi ko sa'yo, sa buong buhay mo hindi mo makikita ang upper class society. Ang iyong pinakamataas ay maaaring hindi pa rin umabot sa aming simula. Umaasa ka pang umangat? Huwag kang mangarap. Gong Ziliu, hindi na kami makakagambala sa inyo. Itong pulubi, ako na ang bahala sa inyo. Xiao Ai, ikaw na ang mag-asikaso. Jiang Chen, ang isang taon mong sahod ay hindi man lang katumbas ng isang araw ni Liu na naglalaro sa bar, kaya huwag ka nang mangarap na umangat. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Dalhin ninyo siya pababa. Alam mo kung ano ang gagawin, di ba? Hindi naman mauuwi sa patayan, di ba? Ano, nag-aalala ka sa kanya? Hindi naman, sa tingin ko, siya ay talagang magiging pulubi sa buong buhay niya. Kaysa dumihan ng ating mga kamay, mas maganda pang tawanan na lang natin siya. Haha, Xiao Ai, masyado mo akong naiintindihan. Kapag nagpupumilit ang mga ganyang bagay, saka lang sila nakakatuwa. Narinig mo na ba? Lakad! Kalad ka rin ninyo siya pababa! Bitawan mo ako. Hoy! Ikaw na walang hiya! Ang tigas ng ulo mo! Ayaw mong umalis, di ba? Kayahin ninyo siya sa loob at patuloy na bugbugin. Bakit kayo nanakit ng tao? Parang basura mong tulad mo. Sa buong buhay mo, hindi ka makakapag-check-in sa ganitong klaseng hotel. Pulubi ka. Puntahan ninyo at sirain ang kanyang e-bike para matuto siyang huwag sumuway. Lad, huwag kang mang-istorbo ng kahit sino. Huwag. Sirain ninyo ang e-bike ko. Hindi ka ba mayabang? Ngayon ka lang natakot? Kung walang e-bike para mag-deliver, mahihirapan ka ng kumain? Ito ang agwat sa pagitan mo at ng ibang tao? Alis na ako. Sige, marunong kang umunawa. Kung maglakas loob ka pang manggulo muli, babaliin namin ang iyong mga binti at umalis ka agad. Kung ako rin sana ay isang anak ng mayaman. Hoy, magandang araw po. Ginoong Jiang, di ba? Ako ang abogado ni Ginoong Wang. Oo, Ako nga. si Ginoong Wang. Ano ang nangyari kay Ginoong Wang? Pumanaw na si Ginoong Wang. Ginoong Jiang, pakikiramay po. Pumanaw na si Ji Wang. Ako si Cao Xian, ang abogado ni Ji Wang. Inaasikaso ko ang kanyang mga huling gawain. Ayon sa huling habilin ni Ji Wang, kayo ang legal na tanging tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian.
6:06 ng gabi. Tinawagan ako ni Ji Wang at inayos ang mga kaukulang bagay. Pumunta kami sa tabi ng moat. Doon, nagbilin sa akin si Ji Wang. Tungkol sa inyo at payapang yumaon. Usapan natin. Hintayin mo akong bumalik. Hintayin mo akong bumalik. Sabay tayong uminom. Ginoong Jiang, pakikiramay po. Nag-iwan si Ji Wang ng ilang video para sa inyo. Maaari ninyong panoorin. Lolo? Bastos kang bata. Ay, kapag nakita mo ang video na ito, nasa langit na ako at nakikipagkita sa magagandang babae. Hindi ko inaasahan. Ang matandang ito ay isang milyonaryo pala. Sayang, hindi ko makita ang gulat mo. Walang awa ang panahon. Walang makakaligtas dito. Dati, balak ko sanang mag-isa. Tapusin ang mga huling araw na ito. Ngunit hindi ko inaasahan na makikilala ang isang hangal na tulad mo. Ikaw? Walang kahit anong pag-iingat at pagiging makasarili. Dahil mataas ang pagkatao ko. Mataas pa? Akala mo ba pinupuri kita? Bastos kang bata. Ang mga taong katulad mo, paano makakayanan ang malupit na mundo? Paano mo mamamana ang aking pinaghirapang kayamanan? Siya? Naririnig ba niya? Tingnan mo, ang mukha mong walang kwenta. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ibibigay ang aking buong buhay na pinaghirapan. Anak, may pera ka sa kapalaran mo. Naguguluhan ba ang matanda? Kanino niya ibibigay ang kanyang kayamanan? E di siya ang may pera sa kapalaran. Siyempre, hindi ko rin basta maibibigay sa iyo ang aking kayamanan. Kailangan mong malagpasan ang pagsubok na aking itinakda. Kung magtagumpay, sa iyo na lahat. Kung mabigo, wala kang makukuha. Siyempre, pwede ka ring sumuko, kunin ang 10 milyon. Kaya, ano ang pipiliin mo? Tinatanggap ko ang pagsubok. Ha 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 ha. Alam kong hindi ako nagkamali ng tao. Tinanggap mo nga ang pagsubok. Susunod, ipapaliwanag ko sa iyo ang nilalaman ng pagsubok. Para mapabilis ang iyong pag-adapt sa pagiging mayaman at maunawaan ang diwa ng yaman, dapat mong gastusin sa loob ng 1 buwan. Ang 300 million. Ang laki naman ng 300 milyon! Ang iyong pagiging walang kwenta. Ganoon kalaki ang aking ari-arian. Ayaw maniwala, ano? Nakikita mo ako. Siyempre, hindi naman masyadong mahigpit ang aking patakaran. Basta, numero lang yan. Dapat mong maintindihan yan. Kaya sa loob ng 1 buwan na takdang panahon, ang pagbabago ng ari-arian ay hindi dapat lumampas sa 1 milyon. Kailangang maubos ito. Hindi maililipat. Oh, ito na lang. Madali lang naman ang hamon, di ba? Buisit kang bata ka. May pera ka sa kapalaran. Mas mahalaga ang matutong gumastos kaysa kumita. Hanapin mo kung ano ang tunay na kayamanan. Kaya, hindi mo sasayangin ang buhay mo. Mr. Jiang, dahil nagpasiya kang tanggapin ang hamon, simula ngayon, ako na ang personal mong financial advisor. Mabuti. Tingnan natin ngayon ang ating mga ari-arian. Ibig sabihin, nasa akin na ang lahat ng kontrol sa mga ari-arian na ito at maglabas ng abiso ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ko. Isara at ayusin sa loob ng 7 araw. Lahat ng sahod, kukunin sa 300 milyon ko. At para sa hotel na ito, isara agad at ayusin. Ginoong Niu,
Pasensya na talaga. Ngayon, Ay, ang malas. Kasalanan ng mahirap na iyon. Wala man lang ginawa at nangyari ito. Sino ang nag-utos sa inyong hotel? Marunong ba kayong magnegosyo? pasensya na talaga. Ginoong New. Utos yan ng mga amo. Wala rin kaming magagawa. Trabaho lang namin ito. Ang lahat ng ito ay titigil na at magsasara na. Titigil? Ginoo, kayo po ay aming VIP client. Ayaw din naming masaktan kayo. Pasensya na talaga. Sige, sige. Umalis ka na. Tara na. Xiao Ai, pumunta ka sa akin. Hoy, Kuya Niyu. Tigil na lang muna tayo ngayon. Pumili ng maswerte. Oo nga, pero yung matandang iyon ay umalis. Dumating na ang pagkakataon ko. May gagawin tayo ngayong gabi. Si Ginoong Wang ay nagkaroon ng isang mapangahas na buhay. Ngunit hindi pa rin niya matalo ang oras. Ginoong Kao, hindi ko gaanong kilala ang negosyo ni Ginoong Wang. Natatakot akong masira ang kanyang pinaghirapan. Tutulungan kita. Mabuti iyan, noong mga panahong iyon, ilang beses ko siyang dineliveran ng pagkain. Nakikita ko siyang mag-isa at kawawa. Kaya ako nag-aalaga sa kanya. Hindi ko alam kung karapat dapat ba ako sa kanyang ari-arian. Ginong Jiang, 60 taon na ang nakalipas. Si Ginoong Wang ay nabubuhay sa pagpapakintab ng sapatos. Jiang Chen, kahit hindi ko alam kung saan ka nagpunta, ang bahay na ito ay ako ang nagbabayad ng renta. Naghiwalay na tayo. Umalis ka na agad. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung hindi ka darating, ipapakuha ko ang mga gamit mo at itatapon. Kumalma ka. Wala ka bang hiya? Kahit na ikaw ang laging nagbabayad ng renta, ngunit ang perang pambayad ng renta ay galing sa akin. Ako ang laging nagbabayad ng renta. Kahit sabihin mo pa sa langit, ang kasero ay pababayaan ka lang na umalis. Huwag kang magpakatanga. Sinabi ni Kuya Liu, sa ilang araw bibilhin niya ang bahay na ito at ibibigay sa akin. Sa ganitong mamahaling subdivision, dagdag pasanin lang ang paninirahan mo. Alam mo naman na hindi mahirap para sa akin. Pero noong una, gusto mong manirahan sa magandang lugar. Sumama ako agad ng walang tanong. Talagang nandidiri ako sa'yo. Walang hiya. Pinilit ba kita? Ang mabuting salita ay hindi na uulitin. Kung hindi ka umalis, ipapakuha ko ang mga gamit mo ngayon din. Alis na ako. Pupunta na ako ngayon at kukunin ang mga gamit ko. Uy, ang bilis mo naman dumating. Hindi naman siguro para sa mga kalat mong yan ay nagtaksi ka pa? Pasensya na sa inyong dalawa. Ang driver ko, ang naghatid sa akin. Driver. Jiang Chen? May driver ka pala? Bakit hindi mo sabihin na ang driver mo ay nagmamaneho ng Benz? Paano mo nalaman? Ang driver ko, nagmamaneho nga ng Benz at inihatid ako. Xiaohi, tingnan mo siya. Nakakatawa ba? Bakit hindi ko napansin dati na ang funny niya? Jiang Chen, baka naman sobra kang na-stress. Sa totoo lang, gusto ko lang makipagkaibigan sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Hindi ko inaasahan na ang kapalit ay ang inyong paglayo at pagkakanulo. Sige, hindi na ako magpapanggap. Aaminin ko na, bilyonaryo ako. Jiang Chen, ang galing mo talaga. Mahirap ka na nga. Ngayon nababaliw ka pa. Buti na lang nakipag-break ako sa'yo. Kung hindi, ako sa susunod, marami pang paghihirapan. Tama na, Xiao Ai. Nasa ganyan na siyang kalagayan. Kawawa naman. Huwag mo na siyang kulitin. Xiaohe, kahit kaibigan ka ni Aishin, pero mabuti naman ang puso mo. Eto, ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Oy, akala mo kung sino ka na, para bang ang bahay na ito ay sa iyo. Tamad na akong makipaglaro sa'yo. Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Layas. Oy. Ang mga kasangkapan dito, sa akin yata lahat to. Isabay mo nang kunin lahat. Wala akong paki sa mga gamit mong yan. Si Kuya Liu, sa susunod na araw, ay bibilhan ako ng bago. Sa tingin ko, nagkakamali ka ng intindi. Ang ibig kong sabihin, mas kaunti ang mga gamit mo dito. Pakiusap, lumipat ka na. Anong ibig mong sabihin? Nagkasundo tayo sa telepono kanina. Umalis ka na agad. Sabi ko, lilipat ako, lilito. Pero hindi ko sinabi na ako ang lilipat. Nakakatuwa talaga. Tatawagan ko na agad ang kasero. Hahaha, Aishin. Tingnan mo ang itsura mong parang babaeng masungit. Paano ba ako nahulog sa'yo noon? Mas mahinahon talaga si Xiaohe. Huwag kang mag-alala. Mamaya ang mapapahiya ay ikaw lang. Xiaohe, ano na ang napagdesisyonan mo? Gusto mo ba ang bahay na ito? Ibibigay ko sa'yo, pare. Jiang Chen, niloloko mo pa rin ba ang best friend ko? Tinawag ko si Xiaohi dahil natatakot akong mabaliw ka. Hindi ko akalain na totoo kang nabaliw. Ang dukha-dukha mo. Pero mayaman ka na ngayon, no?
Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Jiang Chen? Bakit mo naman to ginagawa? Sa paggawa mo nito, lalo ka lang mapapahiya mamaya. Bakit kayo nag-iingay sa ganitong oras ng gabi? Hindi ba pwede kayo mag-away sa loob ng bahay? Katatapos ko lang makatulog, nagising na naman ako sa ingay. Anong nangyari? Dalawang babae? Isang lalaki? Baka nahuli yung lalaki na may ibang babae? Basta nabalitaan ko pinalayas ng babae ang lalaki. Pasensya na po sa inyong lahat. Nakaabala po ako. Ako naman, magpapadala ako ng mga angpao sa grupo bilang bayad sa inyong abala. Tama na. Nasanay ka na bang magpakamayaman? Si? Salamat. Talagang ganyan. Ang galing. Nababaliw ka na yata. Nawala ang ipon mo kakapanggap na mayaman. Jiang Chen, huwag mong sabihin na may masama kang balak. Salamat, amo. Daan nga? Ate Lee, dumating ka na. Ilang buwan na siyang hindi nagbabayad ng upa. Ako ang nagbabayad. Ngayon gusto ko siyang palayasin. Ayaw niyang umalis. Hindi nagbabayad ng upa. Ang kapal ng mukha mo. Imposible! Ang binatang ito naglabas lang ng daan-daang libo. Paanong magiging hindi makabayad ng upa? Oo nga, sino bang babae ang pangit? Ano ba talagang nangyari? Ate Lee, siya yung dati kong nobyo na nagde-deliver ng pagkain? Naghiwalay na kami? Na-stress lang kaya nagpapanggap na mayaman? Kayo, mga sip-sip, nakatanggap lang ng pera. Kung ano-ano na kayo sinasabi. Ano bang pinagsasabi natin? Ang laki ng ginagastos niya. Bakit pa niya kailangan ng munting upa mo? Oo, Aba, sa unang tingin pa lang, hindi ka mukhang mabuting tao. At saka, may kapal ka pang sabihin na ang iba ay mapagpaimbabaw? Sino ang ayaw sakin? Sino ang nagsabing magiging mahirap ako sa buong buhay ko? Sino ang nagtapon ng 3 taong pagmamahalan dahil sa pera? kaya pala si kuya ang biktima. May kapal ka pa ng mukha para lumabas at magpahiya. Kayo? Sige, gabi na, bakit kayo nag-aaway? Kung may hindi pagkakasundo, ayusin ninyo sa sarili ninyo. Sino ba talaga ang umuupa ng bahay na ito? Ako, syempre. Ate Lee, ako ang nagbabayad ng upa palagi. Ay, Shin, ang kapal ng mukha mo. Ginagamit mo ang pera ko para magbayad ng upa at parang wala lang. Wala na akong sasabihin sa iyo. Ate Lee. Magkano ang bahay na ito? Kaya sabi ko sa inyo, si kuya ay mayaman at mapagbigay. Sa tingin ko, itong babae ang nagsisinungaling. Sige. Ngayon, titingnan ko kung hanggang kailan ka magpapanggap. Wala akong pakialam kung mag-away kayo. Huwag ninyo akong paglaruan. Ate Yu, sabihin mo ang presyo. Malalaman natin mamaya. Ayon sa kasalukuyang presyo ng bahay, hindi ako magmamalabis. Kung gusto mo bilhin ang bahay na ito ngayon, 5 milyon lang. Sobra naman ito. Paano naging 5 milyon ang bahay dito? Tay, ano bang pakialam ninyo? Siya mismo ang nagsabi, kung hindi niya kayang bilhin, hindi siya dapat magpanggap. Sige, pwede. Ano? Sabi ko, 5 milyon ang bahay. Sige, kukunin ko na ang kontrata. Jiang Chen, tapos ka na. Ang asawa ni Ginang Lee ay ang manager ng security department ng subdivision na ito. Jiang Chen, talagang hindi mo dapat ginawa ito. Pwede ka pang tumakbo ngayon. Tumakbo? Hindi ba mahilig siyang magpanggap? Kahutong na pulubi? Nagpapanggap na mayaman kahit wala? Tingnan ko kung paano ka makakalabas dyan. Paano ako makakalabas? Wala ka nang pakialam. Ngayon natatakot ka na, di ba? Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Kuya, okay lang. Ang 5 milyon ay talagang hindi makatuwiran. Umalis ka na lang. Itong taong ito, mukha talagang hindi mabuti. Halika dito. Matagal na kitang pinagtsatsagaan. Nakikita kita na, galit at desperado. Ang pera ko ay talagang worth it. Mga kababayan, salamat sa inyo. Umuwi na kayo at magpahinga. Aigsin. Napakasama mo talaga. Ang iniisip ko ay, ang bahay na ito na tinitirhan mo ay nakakadiri para sa akin. Pag-iisipan ko pa, mag-renovate. Anong estilo ang maganda? Jiang Chen, ikaw. Tingnan mo ang kontrata. Kung walang problema, bayaran mo na at pirmahan. Kung walang problema, pirmahan mo na. Maghintay ng 3 minuto. Anong 3 minuto? Ginagago mo kami sa gabi-gabing ito. Oy, Jiang Chen, magpatuloy ka sa pagpapanggap. Bakit hindi ka na nagpapanggap? Hinihintay ko ang abogado ko. Jiang Chen, talagang katawa-tawa ka. Driver pa, abogado pa. Baka isama mo na rin ang personal mong doktor. Kung hindi, baka mapilay ang mga binti mo. At hindi ka na makapaghatid ng pagkain. Bata, sinabi ko na sa iyo. Walang magandang resulta ang pagloloko sa akin. Sinabi kong maghintay ng 3 minuto. 3 minuto lang. Sige, maghintay tayo ng 3 minuto. Mr. Jiang, pasensya na. Na-late ako. Ikaw ba ang asawa ni tagapamahala Huang? Miss Lin, bakit ka nandito? Attorney Cao, ikaw ba talaga?
Palagi kang binabanggit ng asawa ko. Ako'y, Attorney Kao, ako ang bibili ng bahay na ito. Tingnan mo nga ang kontrata kung may problema. Kung wala, pipirmahan ko na. Kung gusto mong bumili ng bahay, naalala ko may bago pang bahay. Hindi na. Ito na lang ang gusto ko. Attorney Sao, ito ay, Miss Lee, dapat mong malaman, may abiso. naiintindihan. Jiang Chen, ang sipag mo talaga mag-isip. Kumuha ka ng mga taong ito para umarte ng ganito. Gusto mo akong pagsisihan, diba? Nakakatawa. Ikaw, isang delivery rider, hindi mo makuha ang 5 million kahit mamatay ka. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Ako ang nagbabayad ng renta noon. Ako ang nangungupahan dito. Hindi na kita paparentahan. Mag-empake ka na at umalis dito. Masyado na kayong nangaapi. Ito'y sobra na. Tanungin mo si Aishin. Ano bang ginawa niya sa akin ngayong gabi? Kayo-kayo ay magkakasabwat para apihin ako, di ba? Tatawag ako kay Kuya Liu para ayusin kayo? Palagi mong sinasabi si Kuya Liu. Ang sweet naman ng tawagan niyo. Bakit hindi na lang kayo pumunta sa hotel? Dito pa sa inuupahang bahay nagsasaya. Dahil may namatay na matanda. Pinahirapan mo ako ng sobra ngayong gabi. Kaya ko pa namang baliwalain. Pero hindi mo dapat insultuhin sila, Wang. Matapang ka pala, sinaktan mo ako. Hintayin mo, hindi ka titigilan ni Kuya Liu. Huwag mong isip na maniniwala ako dahil kumuha ka ng mga tao para umarte. Tara, Narinig mo na ba? Kahapon ng gabi, biglang Magkakaroon ng nag-announce na. bagong amo na bigla. Yung bagong personnel transfer, kinansela. Si Jiang Chen, naghirap ganyan katagal para lang ma-promote. Buti nga sa kanya, araw-araw kaming pinapa-overwork. Lagi siyang top sa performance, hindi man lang mag-imbita. Test. Nandyan na siya. Jiang Chen ang porma ngayon ah. Magpapaalaga ka ba? Magpapaalaga? Magpapaalaga? Tangina mo, buong pamilya mo, magpapaalaga. Ano bang problema mo? Matagal na kitang ayaw. Biro lang naman. Sino bang nagpabiro sa iyo? Binigyan kita ng mukha, di ba? Jiang Chen, nababaliw ka na. Buti nga hindi ka naging team leader. Hindi lang ngayon, kundi pati sa buong buhay mo, hindi ka magiging team leader. Tama ka diyan. Sa buong buhay ko, hindi ako magiging team leader. Ano? Buti may self-awareness ka. Self-awareness? Ikaw, isang simpleng empleyado. Ba't mo pa iniisip ang amo? May self-awareness ka bang aso? Magaling kang maging alipin. Ano? Ano bang sinabi mo? Lahat tayo empleyado. Para sa kumpanya, maaga akong gumigising, huli umuuwi, araw-araw pagod na pagod, para lang bigyan ang kumpanya ng kita. Araw-araw kasama ang kliyente umiinom, hapit na sumuka. Ngayon biglang may bagong amo na bigla, at lahat ng pagsisikap ko ay binabaliwala. Tumatawa ka pa. Natawa ka pa talaga. Kawawa naman kayo. Mukhang may punto siya. Si Wuzi, yung manyak, walang utak. Oo, at yung mga bagay sa kumpanya ay talagang nanlalamig ang loob ng maraming matatandang empleyado. Pwede namang wag mo akong sapakin. Biro lang. Sobra naman. Biro ba? Teka, bibigyan kita ng tawanan. Jiang Chen. Jiang Chen, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Gagawin ko ang gusto ko. Ay, Jiang Chen ah. Sabi ko, hindi naman ako nag-order ng pagkain. Bakit nakikita na naman kita? Kahapon, parang aso ka. Nakahiga sa sahig. Naaalala ko pa rin. Bakit? Ngayon nag-upgrade ka. Naging asong galit. Kumakagat kung saan-saan. Hahaha. Talagang magandang palabas. Ikaw pala. Kaya pala. Ang aking background. Ikaw na parang langgam. Hindi mo kailanman maiisip. Ang kumpanyang ito ay aking pinuhunanan. Sa buong industriya, may kapangyarihan sa pagsasalita. Gusto kang saktan. Mas madali kaysa pagpatay ng langgam. Ay, natatakot ako. Subukan mo. Hahaha. Xiao Ai. Kahapon, narinig kong na-stress ka. Mahina ang ulo. Hindi ako maniniwala. Ngayon, nakikita ko na totoo nga. Pero walang makikipagtulungan sa iyo. Kahapon, naghanap ka ng artista. Nakipagsabuatan para apihin si Xiao Ai. Umupa pa ng mamahaling kotse nang aasar sa kanya. Hahaha. Ngayon, makikipag-usap ako sa iyo ng maayos para ayusin ang isyong ito. Kayong dalawa talagang magkatugma. Ayaw maniwala kahit ano. Bumili ako ng bahay. Sabi nyo nag-arkila ako ng artista. Nagmamaneho ako ng mamahaling kotse. Sabi nyo inuupahan ko lang. Noong yapakan kita, sasabihin mo bang natutulog lang ako sa sahig? Sa tingin ko, gusto mo talagang ayaw mong manatili rito. Ayaw ko na talagang manatili. Pumunta ako ngayon para mag-resign. Diyos ko, anong nangyayari? Hindi ba yon ang bagong po? Si Jiang Chen ay may lakas ng loob na kausapin siya ng ganyan. Talagang ayaw na niyang magtrabaho.
Hindi ganoon kasimple. Mukhang si Jiang Chen ay may away na kay Liu. Si Jiang Chen, isang maliit na empleyado, mahirap, at may lakas ng loob na kalabanin ang isang makapangyarihan anak ng Liu Corporation. Hindi ba yun parang naghahanap ng kamatayan? Hahaha, mabuti. Jiang Chen, magaling ka. Dahil ikaw ang nag-resign voluntarily. Sige, walang separation pay. Kahapon, gumastos ka ng malaki, di ba? Pagdating ng panahon sa ilalim ng tulay kapag nakatira ka sa labas, tingnan ko kung makakatawa ka pa. Huwag mo na yang alalahanin. Mr. Liu, pakalmahan mo. Pakalmahan mo ha. Yang Chen, sabihin ko nga sa'yo, isa kang mahirap na tao. Paano mo naman afford ang outfit na yan? Ha, kung hindi lang si Mr. Liu ang nag-expose ng iyong tunay na mukha, naloko na sana ako sa'yo. Mga peking damit at peking relos. Pero hindi nito matatakpan ang iyong pagiging kuripot at mahirap. Ha, ikaw lang? Karapat-dapat ka bang sumalungat kay Mr. Liu? Ha, Pekeng, relos. ano? Matapang kang magsuot pero hindi umamin? Ang eksperto sa relos na kilala ko kakakuha lang ng litrato ng relos mo at ipinadala. Maya-maya ay may resulta na ng pagsusuri. Tingnan natin kung paano ka magpanggap. Ay, hindi na kailangan ng ganyan kagulo. Si Mr. Liu ay isang mayamang binata. Hindi mo ba nakikita ang outfit ko? Kung totoo o peke? Ano ang estado mo? Karapat-dapat ka bang pansinin ko? So ang sinasabi mo ang kaibigan ni Wuji ay mababa ang estado. Uy, may tawag ka. Ang kaibigan ko ay hindi makatiis sa mga nagpapanggap na mayaman. Tumawag siya siguradong para lait-laitin ka. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magpanggap. Uy Wuji, yumaman ka na yata. Saan mo nakilala ang ganyang importanteng tao? Ang gawa at estilo nito, ang kulay ay tiyak na hindi nagkakamali. Ang relos na ito ay pambihira. Limitado sa 10 piraso sa buong mundo. Nasa mga mayayaman at mga top collector. Ang may-ari ng relos na ito ay tiyak na hindi mo akalain na kayamanan at kapangyarihan. Huwag mong galitin. Uy Wuji, narinig mo ba? Ay, kaibigan mo pala? Maganda ang panlasa. Mr. Liu, may masama. Ang pinakamalaking partner natin ay hindi na makikipag-partner sa atin. Sabi nila, nagalit natin ang hindi dapat galitin. Imposible. Mr. Jiang, yung mga pinapagawa mo, ayos na lahat. Yung property kahapon, nabili na. Marami ka pang iba sa pangalan mo mga mansyon at estates. Kung gusto mo, wag muna pumunta sa mga lugar na yon. Pwede naman munang magstay sa hotel ng ilang araw. Matagal ka nang hindi pumupunta sa mga lugar na yan, kaya pinahinto na. Ang renovation ng mga lugar na yan, kailangan pa ng ilang araw na maintenance. Ang pera para sa renovasyon, ibawas mo sa pera ko. Kumusta na ang paggastos ng pera ko? Maraming negosyo sa pangalan mo, ihinto ang operasyon ng 7 araw. Sa panahong ito na nakastop ang mga negosyo, nagdulot ng malaking pagkalugi. Kung ibabalik natin, mga mahigit 10 milyon ang magagastos mga property at sasakyan. Kasama ang ilang compensation. Kung susumahin, hindi pa umabot ng 10 milyon. Kaya pala si Itay, hindi ako pinagbawalan gumastos. Ang perang ito ay hindi talaga pangkaraniwang gastos na magagastos. I-check mo para sa akin. Ano ang kakayahan ng pamilya ni Liu Ao? Kung may pera ako, hindi ako aangat. Masakit sa puso. Ang Liu Group ay nasa Haicheng, isang medyo malakas na kumpanya. Pangunahing kumpanya ng gamot. Mayroon ba tayong industriya ng gamot? Konti lang karamihan sa ilalim ng pangalan mo ay mga entertainment venues, kaya ang iyong paggastos sa Haicheng talaga namang pumapasok sa kaliwang bulsa at lumalabas sa kanang bulsa. Magtatatag din tayo ng isang kumpanyang parmasyutiko na kalabanin ang Liu Group. Kalabanin sila. Mag-i-invest ako ng 300 million para makipaglaro sa kanya. Sige, sa mga susunod na araw mag-apply tayo. At saka, pumunta tayo ngayon sa dati nating hotel. Ayusin natin ng maayos ang kanilang kultura sa mga negosyo ko. Mayroon bang malubhang krisis na patuloy na nalulugi? Nitong mga nakaraang taon, si Itay kahit may sakit sa kama, pero inaasikaso ng mga tagapamahala na ayos nila ng mabuti. Patuloy na kumikita, nagbibigay sa iyo ng walang tigil na paglikha ng yaman. Ngunit may isa kumpanya ng damit na may malapit na ugnayan sa Liu Group at patuloy na nalulugi. Kausapin mo sila tingnan kung mayroong karagdagang impormasyon. Sige, kailan tayo pupunta? Ngayon ay bigyan lang si Liu Ao ng leksyon ngayon. Sa Liu Group, maglulunsad tayo ng buong-buong paghihiganti. Sige, yung hotel? Ako na lang ang pupunta. Isang tagapamahala lang naman. Noong nagdi-deliver ako ng pagkain yung mga customer na na-encounter ko, sino ba sa kanila ang mas mahirap harapin? Di ba ito yung pulubi dati? Yung sinabi ko sa'yo dati? Nakalimutan mo na ba?
At pumunta ka pa rito sa hotel namin? Mabuti naman at naaalala mo pa. Talaga nga, naging manager ng hotel ka. May kakayahan ka rin naman. Siyempre, ang mga matang ito hindi nakakalimot. Tama ang pagkilala sa tao. Hindi lang 2 araw, kahit 1 taon pa ang lumipas. Maalala ko pa rin yang pulubi mo. Ang galing naman ng di pagkalimot. Tama raw ang pagkilala sa tao. Magaling ang di pagkalimot. Pero ang pagkilala sa tao. Ang mga matang parang aso. Minamaliit mo ang tao. Guard! Guard! Kunin niyo siya! Akala mo ba dahil nakabrand ka, mababago mo na ang kapalaran mo? Sa tingin ko, sa buong buhay mo, pulubi ka. Ang lakas ng loob mo Ang hotel ninyo, hindi ba? May sariling batas? At naglalakas loob kang manakit? Sabihin na nating noong una. Nagulo ko ito. Pero ngayon, sandali lang akong tumigil sa lobby. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Manakit ng tao. Ikaw ay nasa blacklist na ng hotel namin. Blacklist. May karapatan kang tumanggi ng serbisyo, pero walang karapatang manakit. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na manakit ngayon. Isang simpleng manager ng hotel lang. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang mag-blacklist? Mga taong sumusunod sa mayayaman. Sa mga anak ng mayayaman lang kayo, sumusunod. Anong pakinabang ang binigay sa'yo ni Liu Ao para sumunod ka sa kanya? Ang hotel na ito ay apelyidong Liu? Ikaw, Tinanong kita, ano ang apelyido ng hotel na ito? ito ay pag-aari ni Ji Wang. Bilang isang executive ng hotel, hindi mo ba alam? Pumanaw na si Ji Wang. Paano mo nalaman? Tinanong kita, sino ang aktual na may-ari ng hotel? Biglaan ang pangyayari. Hindi rin nag-abiso ang itaas. Parang Jiang ang apelido. Matagal ka ng manager ng hotel. Ang galing mo sa pagbabasa ng tao, alam na alam mo na yan. Eto, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tumawag ka ngayon at agad-agad mong i-verify ang aking pagkatao. Ang lakas ng dating, ang pogi. Pasensya na, Mr. Jiang. Hindi kita nakilala. Wala akong kwenta at nasaktan pa kita. Hindi ko alam na kayo pala si Mr. Wang ang tagapagmana. Dapat mamatay na ako. Tama na. Ayaw kong mangyari ito sa hotel na akin muli. Uy, lumapit kayo. Ito ang aming bagong chairman, Chairman Jiang. Ang utos ni Chairman Jiang ay patakaran ng kumpanya. Naiintindihan niyo ba? Kung sino man ang susuway sa utos ni Chairman Jiang, wala nang trabaho, lumabas kayo dito. Ikaw, security, lumapit ka. Akala nyo ba patatawarin ko kayo? Dati, ang lakas ng tama nyo sa akin habang sinasaktan ako, minumura pa. Naaalala ko pa lahat. Bakit ang bigat ng tama mo? Yung receptionist kanina, yung pumuri sa akin na promote ka. Ikaw na ang manager ng hotel, uy. At ikaw. Oo, ikaw yung security. Na-promote ka bilang chief security. Ang paraan ko ganito kasimple. Kung sino ang mabait sa akin, siya ang makikinabang. Kung sino naman ang hindi. Ano sa tingin mo? Chairman Jiang, samahan kita Wow! Welcome sa mga bagong sumali. Pwede niyong i-click ang follow button sa kaliwang itaas ha. Siya nga. Mukhang pamilyar. Ang tamis ng katas. Pwede akong magbalat ng isa para makita nyo. Salamat. Salamat kay Sanzai Wuxi sa 3 sunod na rocket. Pero okay lang, hindi kailangan magbigay ng regalo. Mga kaibigan, ito po ay live stream para sa pagbebenta. Kung interesado kayo sa aming produkto, pwede nyong i-click ang maliit na dilaw na cart sa kanang ibaba para bumili diretso. Suportahan ang aming mga magsasaka ng prutas. Maraming salamat ha. Mag-add ako ng cart para sa inyo. Mag-add ng babo. Salamat sa regalo na ipinadala mo, pero pasensya na ito ay live stream para sa pagbebenta. May nobyo ang tagapagpakilala, kaya hindi rin mag-add ng bubble ha. Talagang nagpapasalamat sa pagmamahal ng kuya, pero dito kami ay nagbebenta, hindi kailangan ng regalo. Muli, salamat. Ako si Jiang Chen. Shuebao, ako talaga to. Hindi ko inaasahan na makita ang live stream mo. Ato. Uy, ang galing mo na ngayon. Muntik ka nang maging sikat. Wala naman. Mahina ang ani ngayong taon. Wala ring pumupunta sa baryo namin para bumili ng prutas. Kaya iminungkahi ko na mag-live stream selling ang baryo. Dahil ako naman ang nagmungkahi noon. Kaya naisip kong tumulong sa pag-live stream.
Kumusta ang resulta? Maganda naman, mga 2 o 3 araw pa at maubos na ang benta. Pagkatapos, hindi na kailangan mag-livestream. Nakakapagod. Chenge, oo, pag may oras, mag-usap tayo. Kailangan ko pang i-ship ang mga order na ito lahat. Sige, mauna ka na sa trabaho mo. Kapag libre na tayo, sabay tayong kumain. Oh, see? Mr. Jiang, may isang party na nag-aanyaya sa inyo. Originally, invited si Mr. Wang. Sinabi ni Mr. Wang na ang party na ito na kanyang inorganisa ay maaaring puntahan ni Mr. Jiang. Sige, alam ko na. Mag-aayos lang ako at pupunta na. Uy, Shuebao, mayroon akong isang salo-salo. Kulang ako ng kasamang babae. I-send ko sa'yo ang address. May Si Gijiang ay talagang magaling. Binabati namin si Gijiang sa pagiging bagong pinuno ng Meisu Cosmetics. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo, Ginoong Bai. Giang, tao sa'yo! Sana sa hinaharap, ang mga negosyo sa mga hotel at KTV sa Haicheng ay umasa sa iyo. Giang. See. Isa pang toast para kay Gijiang. Gijiang, marami pa tayong pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Sana madalas tayong magkita. Sige. Magkaibigan naman tayong lahat. Mga kaibigan, may kailangan pa akong asikasuhin. Hindi na ako makakasama. Kuya Chen? Ikaw talaga? Sabi ko na nga ba, noong nakita kita, parang pamilyar, ang coincidence. Uy, ang sosyal ng party na ito, no? Okay lang ba ako? Okay lang. Matagal na tayong hindi nagkita. Sobrang nagbago ka. Mga 10 taon na. Simula nang umalis ka sa orphanage, hindi na kita nakita. Uy, mula nang umalis ako doon, araw-araw nagpupunyagi para sa buhay. Wala na akong pagkakataon na hanapin ka. Kumusta ka na? Oo, ako? Pumasok ako sa Haicheng Medical University. Ngayon, nag-aaral ng traditional Chinese medicine. Talaga? Ah, tama. Bakit mo ako pinadalhan ng maraming regalo? Ibinalik ko sa iyo. Naku, Huwag na. ang ibig kong sabihin, yumaman na ako. Tingnan mo ang party. Oo, kaya ko talaga. Buti naman. Akala mo ba nagmamayabang ako? Dati akong delivery rider? Naniniwala ako sa iyo. Swerte lang din ako. Lahat ng gantimpala ay may kapalit na sakripisyo. Kaya nakuha mo yan. Kahit na nakabawi ka na ngayon. Hulaan mo kung ano ito. Naalala mo pa ba itong cookie? Naku! Naalala ko noong bata pa ako. Hinarang ako ng mga bully na babae. Nakita mo ako at tinulungan mo agad. At naging magkaibigan tayo. Pagkatapos, araw-araw kang may dalang. Itong maliit na cookie. Sinabi mo na itong cookie ay spinach ni Popeye. Sige. Huwag mong hayaang marinig ng iba. Noon, hindi ba ginawa ko iyon para maging malakas at protektahan ka? Noon, ang tangkad mo ay hindi pa. Kasing taas ko. Sa huli, sa akin pa ring umasa sa pagiging baliw ko. At tinakot ko sila. Protektahan ka? Siya. Chuebao, naalala mo pa ba ang ating kasunduan? Anong kasunduan? Noon, sinabi mo sa akin, gusto mong protektahan kita habang buhay. Hayaan na ang nakaraan. May nobyo na ako. Okay lang, wag na nating pag-usapan. Uy, anong gusto mong kainin ngayon? Kahit ano, ngayon ako si Chenge ang magbabayad. Ngayon, susugurin kita ng todo? Ikaw na mayaman? Ay, walang problema. Ginoong Jiang, hahaha. Ang galing naman. Nagtataka ako. Bakit laging nakikita kita? Nakakainis. Itong si Liu Xiao, ang dukha. Nagdala pa ng babae sa labas. Anong nangyayari? Jiang Chen, ang tapang mo. Magkakampi kayo. Niloko mo ako na umutang sa mataas na interes. Naloko mo ako ng malaki dahil sa patong-patong na interes. Kung hindi kayo nagpakita, hindi ko kayo mahahanap. Umuwi ka at sabihin kay Hao. Siguradong hindi ka tatantanan ni Hao. Sa tingin ko sawa ka na sa buhay. Nalaman ko na ang lahat. Yung nangyari sa kumpanya noon, ikaw ang nagkataon.
Hindi ko alam kung saan mo nakuha ito. Napakalaking pera. Pero kung akala mo na ang perang ito makakalaban mo ako, mali ka ng malaki. Tumigil ka na ngayon din. Luhod at humingi ng tawad. Sa wakas, umamin si Liu Xiao na magkakampi kayo. Sila ay mga basura ng lipunan. Ang paghampas sa kanila ay pagiging matapang. Nag-aalala ba si Liu Xiao? Umuwi ka at sabihin kay Sun Hao. Sabihin mo sa kanya na maghintay. Tara, Chen, okay lang ba na ganyan ka kumilos? Wala kang alalahanin. Hindi ako gumagawa ng bagay na hindi ako sigurado. Naniniwala ako sa'yo, pero laging may hindi inaasahan. Mas mabuti pang maging low-key tayo. Xue Bao. Ngayon, wala akong bagay na hindi ko kayang ayusin. Chen, masaya ako na may ganito kang kakayahan ngayon. Pero kapag mas malakas ka, mas kailangan mong maging maingat. Dahil maraming tao ang maiinggit sa'yo. Xue Bao, alam ko na ngayon ikaw ay hindi mo ako maintindihan. Pero ngayon, may kakayahang kontrolin ang kapalaran at buhay ng isang tao. Ang gusto ng iba ay kaya kong ibigay. Ang kinakatakutan ng iba ay hawak ko. Ang mga sikat na influencer na mataas ang tingin sa sarili, kapag kailangan ko sila, dapat agad silang lumitaw sa harap ko at mag-perform para sa akin. Chen, binabati kita. Sige, mauuna na ako. Oy, Xue Bao. Jiang Chen, kanina nang umalis ka ng dali-dali, hindi mo napansin. Ang babaeng ito, mukhang maganda ha? Kung galawin mo siya, patay ka. Hahaha. Jiang Chen, ngayon, ikaw ay hindi mo na kayang protektahan ang sarili mo at matatapang ka pang magbanta sa akin? Sino ba si Sun Hao? Alam mo ba? Ha? Matatapang kang harapin ng maraming tao at insultuhin siya? Sasabihin ko sa'yo, maghanda ka sa bagyo. Bagyo? Nakalimutan mo ba na ako ay ano ang trabaho ko? Ako ay isang delivery rider. Kung mas malakas ang bagyo, mas oy, haha. Hindi ba ito si Ginoong Jiang? pulubi. Balita ako yumaman ka na, ha? Bakit hindi ka na yumaman? Magkakampi nga kayo? Kaya nga, ang naive mo. Akala mo ba kung bakit si Xiao Ai ay nangangailangan ng pera? Akala mo ba kung bakit nagkataon lang na pinautang ka ni Sun Hao ng may tubo? Peki ang aksidente ng nanay niya. Haha. Si Xiao Ai ay nag-imbento ng dahilan para makipaghiwalay ng disente. Hindi ko akalain na uutang ka nga ng ganoon at nagtrabaho ka ng todo na ibalik mo ang pera. Natuwa kami ng mga tropa ko sa iyo. Kung hindi mo lang natuklasan, mas matagal pa sana kaming naaaliw. Talagang mapagkunwari ka. Kaya pala, sa hotel, alam ninyo na ako iyon. Ano ka ba? Hindi ka karapat-dapat na kilalanin ko. Karapat-dapat ka lang maging payaso. Ang kasiyahan ng mayayaman, hindi mo maintindihan. Ikaw ay isang magandang libangan. Di ba? Hindi ko dapat kayo natuklasan. Hindi? Mas masaya kung natuklasan mo. Ang mali mo ay ang swerteng pagkuha ng pera na hindi mo alam kung saan galing. Magyabang sa harap ko. Loko. Sabihin mo, saan galing ang pera? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na may konting pera at magyabang sa amin? At nagbabanta ka pa na paparusahan mo kami? Nakuha ko yon sa loto. Imposible. Hindi mo sasabihin, di ba? Oy, teka muna. Sasabihin ko. Akala ko matapang ka. Bago ko sabihin, pwede bang malaman ko muna ang isang bagay? Ginoong Liu, sabi mo napakayaman mo, paano mo naman nagustuhan ng munting pera ko? Palagi akong naglalaro ng isang langgam na sana ay maaari kong tapakan. Pero biglang lumaki ang langgam at kumakagat pa. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Bakit ka naglalaro ng langgam? Wala kang magawa. Wag naman, hindi nyo pa alam kung saan nanggaling ang pera ko. Alam ko, ang pangunahing industriya ng Liu Group ay ang pharmaceutical. Sobrang yaman. Pero kayong mga mayayamang binata, siguradong hindi sapat ang pera nyo, di ba? Ikaw na probinsyano? Kami ng upper class ay sa connections naglalaro. Sa pagkain at gamit, hindi na kailangan gumastos. Nung makita mo yung relo ko dati, napatitig ka. Galaw. Actually, pera ko ay pera mo. Ano? Sa totoo lang, pera ko ay pera nyo. Yung karamihan ng negosyo ko sa Haicheng ay entertainment. Yung gastos nyong mga binata. Napupunta lahat sa bulsa ko. Ha ha ha! Naghahanap ka ng suntok, di ba? Noong April 29, sa Mengpali Bar,
Umorder ka ng 18 babae. At saka, noong May 29 ng taon ding iyon, nagsama ka ng babae sa Yunmeng Hotel. Makalipas ang 5 minuto, gulo-gulo ang damit mo, lumabas ka. At saka, noong June 1 noon, lasing na lasing ka. Si Mr. Tang, hinatid ka pabalik sa hotel. Nilaktawan mo ba, no? 50 minutes yun. At saka, negosyo yun ni Wang Yokian. Anong kinalaman mo? Dumating na. Anong nangyayari? Kayo, tingnan ninyo. Anong ginawa mo? Sabihin, Anong ginagawa? Ikaw na cute, nag-report na ako sa pulis. Hindi mo inaasahan, di ba? hindi ba kinuha ang phone mo? Bakit ko pa kailangan magpaliwanag sa tangang tulad mo? Naghahanap ka ng sapak, di ba? Ngayon, multa lang yan. Kung sasaktan mo pa ako, mag-iiba ang kaso mo, hindi na basta multa. Hindi tama. Kuya, yung babae sa labas, kumakatok sa pinto ng basement, gamit ang bakal na tubo na huli namin siya. Walang pulis sa labas. Naku, wala yata sa tamang pag-iisip. Yan ba ang backup mo? Para kang sinamahan para mamatay. Okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Bago mo pa ako i-text ng mensaheng iyan, naka-report na ako sa pulis. Bakit hindi ka? Sumabay sa pulis? Sinundan ko lang sila. Kanina lang bigla kong narinig ang ingay dito sa loob. Natakot ako na baka may mangyari sa'yo. Ang cute niya, nag-report sa pulis. Sige, bilisan natin ang pag-alis. Pagdating sa safe na lugar, doon natin sila disiplinahin. Huwag kang mag-alala. Uy, tara na. Sandali. Sino naman itong isa pang gago? Mga nasa loob, makinig kayo. Bahala na sa'yo. Magtiwala ka. Ang galing. Anong sinabi mo sa pulis? Inamin ko lang lahat ng masasamang ginawa ni Sun Hao na alam ko. Sabi ko, nakita ko si Sun Hao na maaaring may kinalaman sa illegal na transaksyon. Yun lang? Hindi mo man lang sinabi sa pulis na ako ay nakidnap. Kung sinabi ko, makakakuha ka ba ng helicopter? Ngayon alam mo na hindi ka naman ganoon kagaling, ha? Ang aking backup, hindi lang ikaw. Hindi ko alam kung bakit hindi siya dumating. Pakiramdam ko marami ka pang problema, no? Pwede mo ba akong tulungan? Sa ano? Gusto kong magtayo ng kumpanyang parmasyutiko. Lalabanan mo ang Liu Group? Pasensya na, hindi yata ako makakatulong. Ang guru ko, isa siyang big shot sa industriya ng gamot. Pwede kitang ipakilala sa kanya. Talaga? Dahil yung tungkol sa kumpanya ng parmasyutiko, kumusta na? Matapos nating isakdal si Liu Ao, ang Liu Group ay lalong napupuot sa atin. Ngayon ay hayag na ang laban. Si Liu Ao ay nagkidnap at nakipag-alyansa sa mga sindikato, nag-ipon ng mga tao para manggulo. 3 taon lang ang naging hatol. Ang abogado nila ay mahusay at kulang ang ebidensya. Abogado ka. Akala ko kayo ang pinakamahusay na abogado sa Haicheng na. Napakalinis ng ginawa nila. Noong nakaraang araw na ako ay nakidnap. Nag-aasikaso ako ng mga bagay tungkol sa mana. Alam ko, tinatanong kita mula noong ako ay nakidnap hanggang ngayon. Yung 300 milyon, gaano na ang nagastos? Sa panahong iyon, marami kang ininvest na proyekto. Ang iba ay kumita, ang iba ay nalugi. Isama na ang depreciation ng mga produkto. Sa kabuuan, nagastos mo ang 130 milyon na pondo. Sige, nakuha ko na. Kaya ang kumpanya ng parmasyutiko ang pinakamalaking gastos, di ba? Sa ating pharmaceutical industry ay walang matibay na pundasyon. Ayon sa iyong kahilingan, kumukuha ng pera para harapin ang Liu Group. Araw-araw na gastos ay nasa milyon-milyon. Nakuha ko na. Tulungan mo akong kontakin ang mga tagapamahala ng proyekto ng bawat proyekto. Kailangan ko ng impormasyon nila. Ikaw na ang mag-ayos. Siya. Abogado Kao, nakalimutan kitang tanungin ng isang tanong. Kung ako ay mabigo sa hamon, kanino mapupunta ang mana ni Ginoong Wang? Itinatag ni Ginoong Wang ang Charitable Foundation ang siyang tatanggap. Sige, naiintindihan ko. Tulungan mo akong humanap ng assistant. Masyadong maraming maliliit na bagay. Hayaan mo na lang sa assistant ko ang lahat. Ako ba ang mag-aayos? Ano, abogado Kao, ayaw mo na bang gawin para sa akin? Tapos sinabi ko lang yung interviewer sa gitna, tiningnan lang ako tapos nag-check siya sa listahan niya. Diyos ko, hindi mo alam kung gaano ako kasaya noon. Yung sahod ng trabaho na ito talagang maganda. Nanginginig boses ko noon, ay,
nakikinig ka ba sa akin? Congratulations! Congratulations! Ay. Iniisip mo pa ba yon? Kung babalikan ko siya ngayon si Jiang Chen, tatanggapin pa kaya niya ako? Ganon ka sa kanya dati. Ngayon mayaman na siya. Maganda na lang na hindi kanya ginugulo. Pero mahal na mahal niya ako, hindi pwedeng kalimutan bigla. Sa tingin ko, nasa puso pa rin niya, siguradong ako pa rin. Ano bang balak mo? Ay, hindi sa sinasabi ko sa'yo. Hindi ka pumunta dati o ngayon pinili mo pa yung oras na ipinasok niya si Liu Ao para lumapit sa kanya. Ano kaya iisipin niya? Sino ba ang nakakaalam? Ang yaman niya ba? Kung alam ko lang, hindi sana ako nakipag-usap sa walang kwentang Liu Ao ay. Pero alam mo naman hindi pa kami nag-sex ni Liu Ao. Patunayan mo na lang ako, okay? Babaling din siya sa akin. Kapag nagkaayos na kami, bibigyan kita ng malaking angpaw. Ano sa palagay mo? Ewan. Mga lalaki, puro libog lang ang iniisip. Ang ganda-ganda ko, ako na ang lalapit sa kanya. Tiyak na hindi siya tatanggi. Ngayong mayaman na siya, marami ng babaeng lumalapit, di ba? Tama nga. Totoo nga ang kasabihan. Pag may pera ang lalaki, nagiging masama. Ano gagawin ko? Masiyahan sa mga ito, sa karangyaan at kayamanan. Ako dapat. Ay. Hindi ba maganda ang umasa sa sarili mo? Kung aasa sa sarili, kailan pa? Ako makakaangat sa iba. Naisip ko na, Xiaohi, ako na lang, ang dating plano. Sa tingin ko, tiyak na hindi siya makakalimot sa akin. May pagkakataon pa ako. Tulungan mo ako. Pwede? Xiao Ai? Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Ang bagay na yan, masyadong, ano ba yan? Kailangan ko pang maghanda. Para sa trabaho bukas. Maghanap ka rin ng maayos na trabaho. Hindi ba maganda ang umasa sa sarili mo? Mauna na ako, may gagawin pa. Juan, dati naman, tinutulungan mo ako ng walang kondisyon. Wala na akong pera, hindi mo na ako tinutulungan. Yung mga inutos ninyo kahapon, inayos ko na lahat. Yung bagong assistant. Ipatawag mo na at tingnan natin. Inayos ko na. Ikaw ang sekretarya ko? Oo, dapat. Jiang, amo, maniwala po kayo sa profesional kong kakayahan. Ako ay nagtapos sa kursong sekretarial. Hindi na. Curious lang ako. Wala nang ibang ibig sabihin. Akala ko po kayo ay ang espesyal na nagpatawag sa akin. Bakit? Ngayong nakita ko po kayo, akala ko po kayo ay binigyan ako ng espesyal na atensyon. Attorney Cao, sa kumpanya natin, may espesyal na atensyon ba? Wala. Ikaw, gawin mo na lang yung mga simpleng bagay para sa akin, tulad ng aking schedule, at yung mga damit ko para sa mga party, at yung pang-araw-araw kong damit sa opisina. Ang pinakamahalaga, tandaan mong kontakin ang mga tagapamahala ng aking iba't ibang negosyo. Yun lang. Itatala ko. Bahala na. Ikaw na lang kausapin si Attorney Cao. Alam na alam niya yan. Papasukin mo ako! Peste kang guard! Hay nako, bitawan mo ako! Jiang Chen! Jiang Chen! Jiang Chen! Alam kong mali ako. Miss na miss kita eh. Noong una, ako ay naloko ng si Liu Ao. Ngayon ko lang nalaman, ang tunay kong mahal ay ikaw, Jiang Chen. Wala kaming nangyari sa kanya. Magsimula tayong muli, okay? Secretary He, ayaw ko nang makita itong tao at ayaw ko ring marinig ang kanyang daldal. Bahala ka na sa kanya. Hey Juan, Xiao ay, umalis ka na. Juan, sabihin ko na nga ba, noong una, bakit mo ako pinipigilan na makipagbalikan? Jiang Chen. So ikaw pala ang nagplano kung paano mo siya i-entice, di ba? Walang hiya ka. Ako, Guard, paghiwalayin sila. Juan, matagal na tayong pinakamatalik na magkaibigan. Bakit mo ginawa sa akin ito? hindi ganyan ang iniisip mo. Secretary He, ngayon, sobrang duda ako sa kakayahan mong magtrabaho. Wala akong oras. Panoorin kayong dalawa dito na nag-aartista. Drama ng magkapatid na babae. Alam ko na. Bitawan mo ako. Jiang Chen, ba't ka ganyan ka walang puso? Ang kabutihan mo dati sa akin. Pekeng lahat iyon? Ay Shin, nakalimutan mo na ba? Noong isang araw lang, itinuro mo ang ilong ko. Ininsulto mo akong mahirap na duwag. Bakit ngayon? Ano, nabaliw ka na? Nagpapanggap na amnesyak? Galit lang ako noon. Para lang mag-udyok sa'yo. Magsumikap at umasenso. Tingnan mo ang sarili mo. Ngayon, maganda ang lagay mo.
Wala ba akong ambag dyan? Ay Shin, dati hindi ko napansin. Ang kapal ng mukha mo. Kung sinumpa mo ang mundo, ang isang kasabihan na ang mundo ay umiikot, may bahagi ka rin. Binigyan kita ng masarap na pagkain at inumin. Pinakain ka, bakit hindi ka matutuan? Ikaw na taksil. At saka, ikaw, anong karapatan mong mag-usal ng pag-ibig? Pag-ibig? Ha, ikaw talaga. Huwag kang magpakabanal dito. Magdahilan. Ikaw na taksil na hindi mapakain. Nakakatawa, pwe. Alam mo na lahat. Paano mo nalaman? Si Hihuan, ikaw ba ang nagsumbong? Bitawan mo ako. Mr. Jiang, pakiusap huminahon ka muna. Xiaohi, maaari ka munang umalis. Mayroon akong dapat i-report. Hindi mo kailangang manatili. Tungkol ba ito sa Liu Group? Oo, Liu Group. Ngayon, hindi lang aming parmasyutikong kumpanya sinaktan, kundi pati na rin lahat ng aming negosyo nagsimulang maghiganti. Sa tingin ko, ang chairman ng Liu Group ay galit na galit. May maitutulong ba ako? Meron nga. Tulungan mo kaming maghanap ng maraming security guard. Kung ang itaas ay hindi tuwid, ang ibaba ay magiging baluktot. Liu Group, kailangan nating mag-ingat. Security guard, Mr. Jiang? Si Xiaohi ay bagong hire pa lang. Kung gusto mo, ako na lang ang pumunta. Hindi na. Ito ay isang maliit na pagsubok para sa kanya. Subukan si Xiaohi. Hindi siya ang sinusubukan. Sino kaya? Si Attorney Cao. Attorney Cao, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Mr. Jiang, sobra naman. Tungkulin ko ang maglingkod sa iyo. Gagawin ko na iyan. Sige, tandaan mo, kumuha ng maraming pera. Hindi tayo nagkukulang sa pera. Amo, handa na ang kape. Ilalagay ko ito dito. Ipagpatuloy mo ang report. Kumusta na ang industriya ng cosmetics natin? Sa industriya ng cosmetics, may kumakalat na chismis na hindi totoo ang sangkap. Iniimbestigahan pa ito ngayon. Ang iba nating industriya ay hindi rin maganda ang kalagayan. Si Liu Group na ito, sa isang galaw, gustong sirain tayo. Tigil! Mayroon pa ba tayong magandang balita? Magandang balita. Meron din. Ang stock na binili mo dati ay tumaas ng husto ngayon at ang subdivision na binili mo dati ay demolisyon na ngayon. Malaki ang kita. At saka, ayon sa utos mo dati, sa mga nakaraang araw, ginastos na halos lahat ng 300 million. Ibig mong sabihin, namana ko na lahat ng ari-arian ng matanda? Oo, masasabi mo na ganoon. Abogado Cao, pakiramdam ko, para akong naglalaro ng laro ngayon. Napakasama ng laro ko, pero natapos ko pa rin. Pero may mga taong maingat na naghanda at nag-ayos, pero natalo pa rin. Parang isang hindi Ginoong Jiang, maaari na ninyong opisyal na makuha ang mana. Kasama rito ang 4 na industriya tulad ng kosmetiko at marami pang pampublikong kumpanya at mga mamahaling sasakyan at mansyon, pati na rin ang mga deposito, wala pang tiyak na bilang. Ayu? Napakalaking gantimpala. Kung ako, magugustuhan ko kaya? Ano? Ginoong Jiang, kung wala ng iba, mauna na akong umasikaso sa mga problema sa negosyo. Natapos ko na. Ano? Ano ang tadhana? Hindi ko ring alam. Pero ang naalala ko, sabi ng matandang Ginoo, swerte raw ako sa pera. Ang pag-atake ng Liu Group ngayon ay napakatanga. Maaaring epektibo sa ibang kumpanya, pero para sa mga negosyo ni Ginoong Wang, hindi namin gagawin ang anumang labag sa batas. Kaya napakatanga ng kanyang paraan ng pag-atake. Nagplano sila na isisi kay Ginoong Jiang para pabulaanan ang kanilang chismis. May ebidensya ba? Oo, sobrang swerte ko, kaya hindi ako naniniwala sa tadhana, Attorney Cao. Naalala mo ba yung pinagalitan ko na tagapamahala ng otel? Siya ay isang taong sobrang mapaghiganti. Nakipagsabwatan siya sa 2 security guard sa kwarto ng hotel. Pinuno ng mga surveillance camera. Gusto akong ilantad. Oo, nagtagumpay siya. Pinadala pa niya sa akin ang video, pero kaunting pera lang ang ginastos ko. At yung 2 security guard na pa sa kamay ko, at yung mga video na na-record niya. At ang ebidensya ng pekeng testimonya. Ngayon, malamang nahuli na yung mga nagkalat ng chismis at nagpeke ng testimonya. Young Cosmetics? At Young Construction Project? Yung cosmetics, ibinigay ko sa isang babae. Siya ay estudyante ng Medical University. Sa ilalim ni Professor Chin, naniniwala akong sa lalong madaling panahon, matatanggal na ang mga maling balita tungkol sa ingredients ng cosmetics. Tungkol naman sa construction project. Mas, nakakatawa iyon. Ibinalik ko ang buong construction group na ipagbenta ko lahat.
Tungkol naman sa sinabi mong bumili ako dahil sa inis ng stocks ng Liu's Group. Hindi lang iyon ang binili ko. Ginamit ko ang buong construction group para ipagpalit sa 49% na shares. Ang galing. Nagawa mo talagang solve ang mga problemang ito. Wala man lang nakikitang problema pagkatapos. Ang mga negosyong ito ay lalong lalakas ang sigla. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Amo, ayon sa utos mo, lahat ng samahan ay nagsimula ng maghanda, may pre-sale, may Thanksgiving event. Tinataya na sa loob ng susunod na 3 buwan. Dadoble ang market value natin at Juan, lumabas ka muna. Attorney Cao, nakita mo ba? Ito ang tadhana. Ang kayamanan ay parang gamu-gamu sa apoy. Karaniwang lumalapit sa akin. Tadhana. Talagang tadhana. Hindi talaga ako naniniwala sa tadhana. Mr. Jiang, bakit? Ano ang dahilan? Attorney Cao, hindi ba naging mabuti sa iyo si Mr. Wang? Tinanong ko ang aking sarili. Hindi ba naging mabuti rin ako sa iyo? Bakit mo ako pinagtaksilan? Sumama ka sa Liu Group, naging alipin ka nila. Mr. Jiang, ang dapat ninyong itanong ay, ano ang karapatan ninyong manatili ako? Hinahangaan ko si Mr. Wang. Sa sarili niya, umakyat siya ng paisa-isa hanggang sa tuktok. Sa mga nakaraang taon, inalagaan ko si Mr. Wang ng buong puso. Halos gusto ko siyang ituring na sariling ama, hindi lang dahil tinanggap niya ako, kundi dahil sa puso. Hinahangaan ko siya. Naiintindihan ko. Kaya pala hindi mo ako nirerespeto. Hinahangaan mo si Mr. Wang. Haha, gusto mong malaman ang aking opinion sa iyo? Sabihin mo, makinig ako. Bukod sa swerte, wala kang kwenta. At isang tangang mayabang. Kahit sinasampal mo ako ng mga salita, wala akong magagawa para kontrahin ka. Ganito lang ako. Simple lang. Sino man ang may utang na loob sa akin, babayaran ko. Sino man ang may galit sa akin, tiyak na pagsisisihan niya. Alam ko, hindi mo gusto ito sa akin, ngunit ito ang natutunan ko noong gala ako, ang paraan ng pamumuhay. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nabuhay, ang batayan. Kaya kahit pinagtaksilan mo ako, nagbigay ka ng impormasyon sa Liu Group, naglagay ka ng hadlang sa negosyo, naaalala ko pa rin, may utang na loob ako sa inyo. Mr. Jiang, ang awa sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Siguro dapat mong maintindihan ito. Attorney Cao, gusto mong malaman ang aking opinyon sa iyo. Sige, pakinggan ko. Ikaw ay isang mahusay na abogado, isang magaling na sekretarya, lalo na kumpara sa iba. Siguro nagkamali ako. Mr. Jiang, umabot ako sa puntong ito ng paisa-isa. Si Mr. Wang ang aking modelo. Nakikita kong sinasayang ang kanyang kayamanan. Hindi ko kayang tiisin. Pero alam mo ba ito ay isang hamon? Anong hamon? Walang kabuluhan. Ito lang ay isang laro ni Mr. Wang para masanay ka sa pagkatao ng mayaman. Kahit matapos mo o hindi, mamamana mo pa rin ang lahat ng ari-arian. Pasensya na, Mr. Jiang. Ito lang ang patas. Dumating. Abogado Cao, ito ba ang iyong huling baraha? Kumusta? Ako ay pulis mula sa kawanihan ng pampublikong seguridad ng lungsod. May nag-report na nagnakaw ka ng mga mamahaling bagay mula sa Liu Group. Sa mamahaling kotse sa baba ng iyong gusali, natagpuan ang mga nakatagong ebidensya. Sumama ka sa amin. Yung nasa baba ng kumpanya? Oo, matibay na ebidensya. Sumama ka sa amin ngayon din. Abogado Cao, hindi ka naman siguro baliw na saktan ako. Gusto mo ba akong patayin? Mukhang ginawa mo nga. Kayong mga edukado, nakakatakot talaga. Sabay taas ng kasaysayan at sumisigaw. At sa bibig ay binibigkas ang kagandahang asal. Sabay saksak ng kutsilyo. Sabay sigaw ng, ang mananalo ay hari. Ang matatalo ay magnanakaw. Buhay lang. Sino ang makakalampas sa iyo? Kung ginawa mo, napasok ako sa iyong bitag at talagang nakulong. Masisiyahan ka ba? Magiging maganda ba ang buhay mo? Ang pangarap mo ay nakabatay sa paninirang puri sa iba? Nakakaawa ang buhay mo. Nakakadiri ka talaga. Hindi ko ginawa iyon. Naniniwala ako sa iyo. Mukhang kalmado ka. Bago pa malaman ang lahat, kailangan kong dalhin ang galit ko kay Liu Ao at sa inyong harapan, magpanggap. Ngayon, hindi na kailangan. Hindi lang ako ang inayos nila. Ang galit ng Liu Group sa iyo ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Mr. Jiang, talo ka na. Lahat ng ari-arian mo ay ginawan ng Liu Group ng problema sa buwis. Kung hindi ako nagkakamali, kausap na nila ngayon
ang mga pinuno ng bawat sektor. Tapos na ang laban. Alam ko, ang ari-arian ng matanda, sa halip na kayamanan, ay isang malaking gulo. Inayos ko na lahat. Wala akong ari-arian sa pangalan ko. Wala kang naiwan? Pamangkin ako at walang pasanin. Ano ang gagawin ko sa maraming pera? Ibinigay ko lahat sa charity. Hindi niyo ako madudumihan diyan. Mukhang mali ang pagkakakilala ko sa iyo. Mayroon kang estilo ni Wang Lao noong araw. Sa halip na sabihin niyan, Sabihin mo sa akin ang tungkol sa pagkakabit sa akin. Hindi ko ginawa iyon. Pero ang iba, hindi sigurado. maliban sa iyo, sino pa ang may kapangyarihan? Si He Huan ay isa rin sa kanila. Ano? Jiang Chen, may ebidensya at testigo? May gusto ka bang sabihin? Inosente, ako. Mag-amin ka at gagaan ang parusa. Pwede ring bawasan ang sentensya. Inosente ako. Simula nang pumasok ka, inulit mo ang pangungusap na iyan ng maraming beses. Dapat mong malaman, wala itong silbi, di ba? Pinagbintangan ako. Sige, magtatanong ako ng iba. Sa iyong sasakyan, nakuha ang mga antigo na nagkakahalaga ng ilang bilyon na pambansang antigo. Paano mo ipapaliwanag? May ebidensya ako. Anong ebidensya? Ang telepono ko. Umupo ka? Ang telepono ko. May video surveillance sa telepono ko. Ginamit ko ito para sirain ang aking ex-girlfriend. Pero nahuli nito sila na nagpapakita ng ebidensya ng pagbitag sa akin. Hulihin ninyo siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Makakapaglinaw na ako. Susundan namin ito. Ang lead na ito. Pasok. Jiang Chen, mag-ayos ka para gawin ang iyong statement. At makakauwi ka na. Na-clear na ako. Hindi ba sinabi na ikaw ay pinagbintangan? Ang nag-set up sa iyo ay sumuko na. Sino? Si Cao Xian. Ang iyong Bakit? Dahil hindi kita gusto? ayaw mo? Maraming ibang gustong-gusto. Nagpapakabanal ka pa. Sa labas, ang ganda ng sinasabi mo. Pero sa likod, hindi mo alam kung ilan na ang naakit mo. Ako? Ikaw? Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo? Sino pa bang makikipag-date sa'yo kundi ako? Nagmamaganda ka pa? Humingi ka ng tawad sa akin. Ang nangyari ngayon, ituturing kong hindi nangyari. Sabi ko na nga ba? Ang layo-layo amoy may mabaho. May mag-asawang aso pala na naglalabas ng baho dito. Lakas ng loob mong murahin si Jiang Chen? Sabi ko na nga ba, may kabit siya. Sabi pa niya, bago magpakasal, walang sex. Sa tingin ko, niloloko ka lang niya. Swige, ikaw ang nagsalo. Ninuno mo? Ganyan magturo ng asal? Ang lola mo ba ay niloko rin ang lolo mo para magsalo? At ikaw naman, ano ka ba? Si Xue Bao naman ay isang magaling na estudyante mula sa sikat na universidad. Kung wala sa library, nasa laboratory. Ang lahat ng libreng oras. Ibinigay sa'yo? Ikaw na payat na aso. Tama ba, Xue Bao? Hindi ka pa nasasabihan? Anong tingin-tingin? Sobrang kulang ka ba sa lalaki? Para kang na-drugs, parang hayop na nasa init. At ikaw, gunggong. Totoo ba ang sinabi ni Xue Bao? Ikaw mismo ang nakakaalam sa sarili mo. Kung hindi, hindi ka mag-PUA sa kanya. Para manatili siya sa'yo. Hey! Wala ka bang hiya? Gusto mong maglaro-laro muna bago magpakasal sa isang malinis, di ba? Bakit ikaw palaging panalo? Bakit hindi ka nalang pumunta sa kabilang bahay at tumakbo bilang presidente? Sinasabi ko sa inyo, kung mang-aapi pa kayo sa kanya, inosenteng dalaga, gagawin ko kayong mga walang kwentang tao sa pisikal na paraan. Umalis kayo. Okay ka lang ba? Umalis na sila. Ihahatid na kita sa eskwelahan. Xue Bao, wala akong pera sa phone ko. Kung gusto mo, ikaw na lang Yon, ikaw magbabayad ng pamasahe? Siya? Paano nangyari to? Anong nangyari? Nawala ang yaman na hindi naman talaga akin. Kailangan magsimula muli sa lahat. Kailangan mo ba ng tulong? Dati, binigyan kita ng pinakamataas na alok sa industriya para pumunta ka sa kumpanya ko bilang researcher ko. Wala na akong lahat ngayon. Ikaw naman ang pumayag. Dati, bakit hindi ka? Dati? Natatakot akong masyadong tayong magkita ay makakaapekto sa relasyon namin ng lalaking iyon. Hindi ko akalain na love struck ka pala. Ganon mo siya kamahal. Torba, tamad na akong makipaglaro sa'yo.
Sandali lang. Hindi kaya gusto niya ako? Pilyo, kapag nakita mo ang liham na ito, ibig sabihin na ubos mo na ang lahat ng ari-arian ng matanda. Ang galing mo talaga. Bigyan ka ng 1 buwan upang pangasiwaan ang mga negosyong ito, talagang mahirap para sa iyo. Tandaan mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Noong bata pa ako, nakatagpo din ako ng maraming beses ng ganitong sitwasyon. Bago ako tuluyang magretiro, may isang napakagandang proyekto sa industriya ng medisina. Wala akong oras para gawin ito. Pero sa aking paningin, ito ang iyong pagkakataon para muling bumangon. Hawakan mong mabuti. Sa aspektong medisina, kung si Lao Chin ay pumayag na tanggapin ka, tutulungan ka rin niya. Kahit ano paman, anak, dapat mong tandaan kung ano ang tunay na kayamanan. Sa palagay ko, ngayon ay tiyak na ikaw ay mas naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala, Kuya Chen. Tutulungan kita. Sigurado ka bang gusto mong magsimula ng negosyo kasama ako? Sumama ka sa akin, Kuya Chen, pero kailangan mong magutom ng 3 araw. Hoy, ano? Akala mo ba, pumunta ako rito para kumain ng libre? Pumunta rin ako para magsimula ng negosyo, di ba? Ang proyektong Dermocosmetics ay interesado ako dito. Dati hindi kita nakikitang ganyan kasigasig. Wala kang pakialam. Kunin mo ang aking listahan ng sangkap. Gusto kong pag-aralan ng produkto. Sige, alam ko na. Ako naman, titingnan ko ang proposal ng proyekto. Tingnan kung paano makakuha ng investment. Sige, pumunta ka na. Uy, Ginoong Jeng, ako ito. Uy, Ginoong Wang, ako ito. Si Jiang. Uy, Ginoong Bai. Mr. Jiang, Oo, ako. kung hindi mo ako hahanapin sana kita. Noong nagkita tayo, pakiramdam ko, tayo ay parang matagal nang magkakilala. Masyado akong abala kamakailan. Gusto mo bang maghanap tayo ng oras para mag-usap sa labas? Hindi na kailangan, Mr. Jiang. Mayroon akong isang napakakumikitang proyekto. Ginoong Bai, siguradong interesado ka. Tingnan mo. Mr. Jiang ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam ng sitwasyon mo? Huwag na nating banggitin ang tungkol sa proyekto. Ginoong Bai, ang proyektong ito ay galing kay Ginoong Wang. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Hinahanap kita. Narinig ko na meron kang isang residential compound, iyon ang dating tinitirhan ni Ginoong Wang. Ngayon, ito ay nasa loob ng aming development area. Balak naming makipag-usap sa iyo tungkol sa demolisyon. Para sa iyo, tiyak na magandang balita rin ito. Gamitin na lang natin ang market price. Ano sa palagay mo? Ang magandang balita ay, nandito na ang pondo para sa pagsisimula natin. At ang masamang balita, Ang masamang balita ngayon, ako ay naging itinakwil sa mundo ng negosyo. Hay, huwag kang mag-alala. Wala tayong magagawa. Ito ang realidad. Kung mabigo muli ito, Kuya Chen. Huwag kang mag-alala. Ang proyektong ito. Ma'am, patingin nga po ng data na ito. Hindi ako masyadong sigurado. Magaling. Ang ganda ng resulta ayon sa datos. Hindi lang maganda ang datos. Sinubukan ko na sa sarili ko. Talagang maganda ang epekto. Kalokohan? Bakit ka nagmamadali? Mapanganib yan. Yung araw-araw na paglabas-labas, hindi rin ako pwedeng maging pabigat. Ikaw talaga? Ang tanga mo naman. Paano kung mapahamak ka? Ako'y marunong naman sa mga teknik. Wala kang dapat ipag-alala. Ma'am, sinubukan ko na. Diresto kong napasa ang human test. Itong malaking bote, biglang bumilis ang progress. Buti naman kay Jiang Chen. Ma'am, ano po ang sinasabi nyo? Ito ay para sa sarili kong negosyo. Ako mismo. Magtatrabaho na ako. Kumusta ang progreso ni Hihuan? Yung tinitirhan nila, nahanap na. Anong negosyo?
Alam ko na. Kumalat na ang balita. Huwag mo na pansinin. Isang delivery rider. Gusto pa magnegosyo? Ang gagawin lang niya ay mawawala ang natitira niyang pera, mawawala ng lahat. Akala mo ba ang pagnegosyo ganun kadali? Isang delivery rider? Nerd, walang-wala, gusto magnegosyo, nakakatawa. Pero amo, Noong nakaraan, nakuha na natin ang karamihan ng kanyang ari-arian. Naloko na natin. Bumili ng lumang subdivision. Ngayon itong lumang subdivision, ipapaplanong gawing universidad. Mabubuwag na. di siya. Huwag kang mag-alala. Kung swertehin, magtatagumpay sa negosyo, edi matagal na kaming huminto. Walang garantiya. Masyado kang naive. Ang business war ay malupit. Mas nakakatakot pa sa inaakala mo. Swerte siya, pero tanga. Hindi marunong makontento. Kahit anong gawin niya sa perang ito. Ito ang gusto ko. Amo, ibig mong sabihin ay, ang perang ito ay mawawala. Kung mawala lang, maganda na yon. Baka magkaroon pa siya ng malaking utang. Kailangan pa ba natin siya? Kilos? Bakit hindi? Masyadong mahaba ang paghihintay sa kanyang pagbagsak. Ngayon ko na siya. Ang paghihirap na idinulot niya sa aking anak, gagawin ko rin sa kanya, makaranas ng paghihirap. Naiintindihan ko. Nagpadala na ako ng tao para mag-ambush sa paligid ng kanilang tinutuluyan. Muna, hulihin ang tao. Perpekto ang plano, imposibleng magkamali, maliban kung siya mismo ay Uy, si Jiang Chen ba yan? Ilang araw lang bagsak ka na agad. Talaga naman, ginawa mong totoong-totoo ang pagiging mapagpanggap. Ilang araw pa lang akong walang pera. Parang naamoy mo agad. Buong pagkatao mo, matigas na lang ang bibig mo. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip ko noon. Paano ako naging interesado sa tulad mo? Uy, tumigil ka at bumalik. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ito ng malinaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Noong may pera ka pa, paano mo ako pinahiya? Ngayong araw, babalikan ko lahat yon. Sabi ko nga sa'yo, ikaw ay talagang destinasyon ng mahirap. Dati, hinamak mo ako. Ngayong bankrupt ka na, ganito ka. Karapat-dapat lang sa'yo. Sige, ituloy mo. Ang yabang mo naman, ikaw, pulubi ka. Ngayon, ako na ang may pera, okay? May kutob ako. Sa mga susunod na araw, makikita mo ulit ako magbabago ang iyong mukha. Hindi mo ba akala makakabangon ka pa? Panaginip mo yan. Bumalik ka ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Hayaan mo akong ibalik ang hiya. Alam mo ba kung bakit kaya kitang hiyain? Hindi dahil may pera ako, kundi dahil mahal mo ang pera. Kung hindi ka nangungulit at namamalimos sa akin, at wala akong magagawa sa'yo. Joke! Sino ba ang ayaw sa pera ngayon? Sasabihin mo bang hindi mo mahal ang pera? Tama, lahat tayo, mahal ang pera. Pero walang tao na nagbibigay ng sobrang halaga sa pera tulad mo. Maraming bagay sa mundong ito na mas mahalaga kaysa pera. Nakakalungkot ka talaga. Ang tulad mo hinding-hindi mararanasan ang mas magagandang damdamin. Nababaliw ka na. Mabigyan ka lang ng leksyon. Uy, pulis ba? May gulo dito. Grabe ka naman. Anong problema? Sa Anong nangyari ngayon? Nung pumunta ako, nakita ko may mga pulis na dumaan sa labas. Wala lang, pulis lang. Dinala nila ang dalawa mga alalay ng pamilya Liu. Okay ka lang ba? Bakit ka tumatawa? Tawang-tawa ako, ang tigas ng ulo ng pamilya Liu. Kung makakalaban ko ang Liu Group, mas lalo akong nagkakaroon ng tiwala. Sige, magyabang ka. Nakalimutan mo na kung paano ka naging walang-wala dati? Ngayon siguradong walang problema bukas. Lahat ng papeles ay matatapos na at ang mga distribution channel at ang pabrika ay nahanap na rin. Kumusta na ang produkto? Lahat ng pangunahing gamot ng Liu Group, ginawa na natin ang mga katunggaling produkto. Wala naman masyadong profit margin. Ginagamit lang para labanan ang Liu Group, tungkol naman sa ating core mga produkto ng cosmeceutical. Nakapasa na sa lahat ng pagsusulit. Napakaganda ng epekto. Pwede na agad na sabay-sabay na gawin. Ang bilis naman. Tama. Ako at si Attorney Cao, noong nakaraang pagkakataon, matagal kaming natigil sa testing sa produktong ito. Iba naman ang produkto natin, di ba? Di ba? Ang mahalaga, pumasa na. Bakit? Ayaw mo bang mabilis na pumasa? Siyempre gusto ko mas mabilis, mas maganda.
Pero kung ang produkto ay magkaproblema, malaking gulo iyon. Huwag kang mag-alala. Nasubukan na sa tao. Walang adverse reaction. Ay, bakit mo ako tinitingnan? Gawin mo na ang iyong trabaho. Pasensya na. Anong sinabi mo? Sab ko. Nakahanap ako ng charity cocktail party. Tayo ay sama-sama dumalo. Malaking tulong iyon para sa produkto. Ang dami mong sinabi kanina. Oh, President Huang, Nagagalak akong makilala kayo. ako po ang nagagalak na makilala kayo, President Huang. Narinig ko na kamakailan gumawa kayo ng proyektong cosmeceutical. Ako po iyon. Maliit na bagay lang. Hindi kayang pantayan ang President Huang. Mga naranasan ninyo, malalaking pagsubok. Interesado ako sa proyektong ito ninyo talaga. Narinig ko mula kay Elder Jean. President Huang, huwag kang magpadala sa bruhang. Ang bilis ni Liu Jun na ipalabas ka. Ha, pasensya na Gong Zijiang. Ang bintang mo sa akin ay nabigo na. Ang ebidensya mo ay pawang peke. Isang magandang Liu Group. Hindi ito ang Liu Group Manager Liu ba? Ang mga pumupunta rito ay mga negosyante. Tayong mga negosyante ay naniniwala sa kapayapaan ay kayamanan. Huwag nating sirain ang pagkakasundo. Tama si Boss Huang, tayong mga negosyante ay dapat unahin ang kapayapaan. Pero siya ay hindi isang negosyante. Isang delivery boy lang siya. Tapos sinuwerte at minana ang ari-arian ni Elder Wang. Ang resulta, ha. Gong Zijiang, bakit hindi mo ikwento sa lahat kung ano ang nangyari sa huli? Ang katapusan ng kwento. Ang katapusan ay yumaman ako at naging matagumpay at ikaw ay nakulong. Ako, si Gongzi Liu ang bilis. Ay magpapakita ng kanyang pagiging playboy. Totoo nga na ang ugali ay mahirap baguhin. Boss Huang, kagagaling mo lang sa ibang bansa kaya hindi mo alam. Siya, ang nagmana ng kay Elder Wang na walang kwentang anak. Ang napakalaking ari-arian ni Elder Wang ay nilustay niya sa loob ng isang buwan. At narinig ko pa na nagnakaw siya. Totoo ba iyan, Manager Leo? Hindi naman mali. Nagmana ako ng lahat ng ari-arian ni Elder Wang. Pero ang Liu Group, para maagaw ang mga ari-arian na ito, ay naglagay ng espiya sa tabi ko. Ginawa nila ang lahat ng paraan. Lagu, Sige. Dahil ngayon, nandito tayo. Mga kilalang tao, ang nakaraan ay nakaraan na. Bakit pa natin pag-aaksayahan ng oras? Magnegosyo tayo at kumita ng malaki, di ba? Mas maganda iyon? Tama si Boss Huang. Ako ay isang negosyante. Kaya ako nirerespeto ng lahat. Dahil ako ay isang mayamang negosyante. At hindi ako nahihiyang sabihin. Noong bata ako, natakot ako sa kahirapan. Ngayon, kapag may pera, gusto kong kitain. Si Boss Huang ay isa pa ring taong may puso. Boss Huang, interesado ka sa maliit kong proyektong ito? May natuklasan ka bang oportunidad dito? Tama, mayroon akong pinag-aralan ng iyong proyekto. Ikaw ay isang taong may talento. Mahirap paniwalaan na 2 buwan ka pa lang sa negosyo. Sobra ang papuri, Boss Huang. Dahil mayroon din akong mga taong tumutulong sa akin. Ang proyekto ng skincare. Boss Huang, mayroon din ang Liu Group. Gongzi Liu, umapatay ka ba ng lamok? Juan! Oo, gusto kong magkumpara. Sa paghahambing, may pag-unlad. Sa paghahambing, may kompetisyon. Tama po kayo, Ginoong Huang Juan. Ibigay mo ang proposal kay Ginoong Huang para tingnan. Ginoong Liu, sa pagkakaalam ko, ang proyekto ni Ginoong Jiang ay napakakumpleto. Lalo na ang produkto, may patente na rin at napakahusay ang epekto. Ano? Kagabi, may pumasok ng haring gabi. At kinuha ang mga dokumento ng proyekto nating ninakaw ang mga iyon. Ginoong Liu, ikaw ay palaging mababa ang asal. Gusto kong malaman, ang produkto namin ay may patente. Ano ang sa inyo? Naku, nakakatawa talaga. Sabi ko na nga ba, Ginoong Huang, wala siyang alam sa negosyo. Interesado ako sa proyektong ito at gusto ko ring mamuhunan. Siyempre, pipili lang ako sa inyong 2. Matalas ang mata ninyo, Ginoong Huang. Pumili kayo ng Liu Group, tiyak na hindi kayo magkakamali. Sa kooperasyon, ang pinakamahalaga ay panalo para sa magkabilang panig. Sa pamumuhunan, ang pinahahalagahan ay tubo pa rin.
Dahil pareho kayong interesado na makipagtulungan sa akin, bakit hindi kayo pareho magbigay ng isang termino ng kooperasyon? Sige. Tiwala kayo tiyak kung bibigyan ko si Ginoong Huang ng isang kasiyasyang plano ng kooperasyon. Juan, halika. Ginoong Huang, kami naman ay tatalakayin ang aming plano. Ginoong Huang, inumin ninyo ito. Itong si Ginoong Huang, puro pera ang binabanggit tiyak na wala siyang paggalang sa orihinal na likha. Ano ang gagawin natin ngayon? Dati hindi namin siya naipasok sa kulungan ngayon. Ganyan pa siya kasiga. Kaya simula ngayon, ang Liu Group ay Kumusta kayo lahat? Mr. Huang, ang aming Liu Group ay nagpakita ng malaking sinseridad. Naniniwala akong matutuwa kayo. Bakit, Mr. Jiang? Alam mong hindi mo kaya makipagkumpetensya? Balak mo ng sumuko? Mr. Jiang, ito ba ay? Liu Group. Ano kayang kondisyon ang maibibigay? Haha, ano? Gusto mong sa aming mga kondisyon dagdagan pa ng pusta? Mr. Huang, sa tingin ko wala siyang kahit kaunting sinseridad. Oy Mr. Jiang, unang beses pa lang naman itong negosasyon. Manager Liu, hindi ka ba tututol na sabihin ang inyong mga kondisyon? Sabihin na ninyo. Walang problema, Mr. Huang. Bukas naman ang kompetisyon natin. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo. At hindi rin ako naniniwala na itong dukhang ito ay makakapagbigay ng magandang kondisyon. Sige, ang kondisyong inialok ng Liu Group ay 70,030 na hati. Nagbibigay ng supply chain ng produkto, klasikong marketing strategy, at magkakaroon ng kontrata. Manager Liu, ang kontratang ito ninyo, anong kita ang makukuha? Oy, Mr. Jiang, anong klaseng sinasabi yan? Si Manager Liu ay negosyante din. Ang pag-aalok niya ng ganitong kondisyon, tiyak na may kita siyang makukuha. Mr. Jiang, sabihin ninyo ang inyong panukala. Ang panukala mo. Ang panukala ko ay ganito. Magbibigay ng 10% ng kita ng proyekto. Yun lang. Ha 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 ha. Ay, Mr. Huang, sinabi ko na sa iyo. Tingnan mo, isa siyang mabahong tagapaghatid ng pagkain. Ano ang alam niya sa negosyo? Mr. Huang, dapat ay mayroon na kayong napili na. Mukhang Mr. Huang. Huwag mo nang magmadali sa konklusyon. Ang mga salitang binigkas mo, parang tubig na ibinuhos. Ano ba? Ginugulo mo ang usapan? Payo ko sa iyo, umalis ka na. Umalis ka sa bulwagan na ito. Nag-iisip ka pa bang makabawi sa negosyo? Sa panaginip mo, tingnan natin sa huli. Yang babaeng kasama mo. Malamang malulugi rin siya. Mawawala pati lupa. Ipagbili na lang. Buwisit! Anong ginagawa mo? Lakas loob mo akong saktan? Sa tingin ko, hindi tao ang sinaktan ko. Tulong. Hihuan, tumawag ng pulis. Tiyak na makukulong ka. Makukulong. Inaresto ko ang suspect bilang pulis. Bakit ako makukulong? Ano? Akala mo ba, sa mga araw na ito, puro negosyo lang ginagawa ko? Ang mga araw na iyon, sa interrogation room, ang alaala ay sa bawat sandali ay pumapalibot sa akin. Sa tuwing naiisip ko, si Attorney Cao, dahil sa akin nakulong siya, napopoot ako sa puso ko, nang makalabas ako, nangako ako. Sigurado kong gagawin ko ang Liu Group, lubusang sirain. Hindi ako para patunayan, gusto ko ang mga bagay na ito, kukunin ko ang mga nawala sa akin. Ano ba talaga Ano ang ginawa ko? Bakit hindi mo itanong? Ano ang ginawa ng angkan ninyong Liu? Kung hindi dahil sa angkan ninyong Liu, maraming kasamaan ang ginawa ninyo. Madali lang ba para sa akin mangolekta ng ebidensya labag sa inyong mga kasamaan? Iligal na paglalaban ng pera, pagpapatakbo ng iligal na sugalan, pamemeke ng produkto, ang angkan ninyong Liu ay talagang ginawa na ang lahat ng kasamaan. Hindi maaari. Imposible. Paano nangyari iyon? Tiyak na maayos kong itinago. Paano ninyo nahanap ang ebidensya? Imposible. Ginoong Liu, kasama na ang mga sinabi mo kanina. Nire-record ko rin lahat. Bilang ebidensya, pinanatili ko rin. Imposible. Paano nangyari iyon? Tiyak na maayos kong itinago. Paano nila nahanap ang ebidensya? Imposible. Tiyak na nagkakamali kayo. Imposible. Kunin ninyo siya. Hindi dapat. Imposible. Ganyan talaga. Jiang Chen, ikaw ang may sala. Ikaw ang gumawa niyon. Di ba, Jiang Chen? Ikaw? Sinabi ko na, ang iyong wakas ay makulong sa bilangguan. Ito? Mr. Huang, kanina ko pa nasabi ko na, yung mga sinabi ni Liu Ao, puro kasinungalingan iyon. Yung mga kondisyon ng kontrata na sinabi niya, puro peke. Kaya ako ang totoo, di ba? Oo nga, Mr. Jiang ay talagang bata at may kakayahan. Kailangan tayong magtulungan. Sa pagkakataong ito, bigyan ninyo ako ng pagkakataong ito. Mr. Huang, sigurado naman. Ay, wag mo akong tawaging Mr. Huang. Masyadong formal, di ba? Nakakita ako sa iyo. Pakiramdam ko parang magkakilala na tayo dati. Ako itong makapalang mukha.
Wala akong ibang kundi matulungin. Dong, itong proyekto mo ipupuhunanan ko. Hindi ko kukuha kahit piso sa kita. Kuya, napakabuti mo naman. Bilang nakababata, tatanggapin ko na lang. Mr. Jiang, ang iyong pamamaraan ay talagang mabilis at malakas. Yung Liu Corporation, gusto talaga ang subdivision na ito. Ako ay naghanap ng dahilan para mapanatili. Noon, kay Mr. Jiang, marami akong pagkakamali. Sana wag mo akong sisihin. Walang problema. Maraming salamat, Ginoong Bai. Si, Wag! Wag! Magkaibigan naman tayo. Magkaibigan! Tara! Tara! Ginoong Huang, may kailangan ako sa iyo. Ay, ang pagkukunwari nila. Ay, sino ang magsasabing hindi? Ikaw ba ay talagang naiinis sa ganitong klase ng buhay? Kaya, sa susunod, hindi na tayo magkakaroon ng ganitong buhay. Sino? Sino? Sinong nagsabing makakasama kita sa buhay? Ay, sinabi mo kanina, hindi naman ganyan ang sinabi mo. Ang matanda ay namumuhay ng talagang malaya. Nagmula sa mundo, maglaho sa mundo. Ang kanyang abo ay ikinalat sa kagubatan. Kapag pumunta ang mga tao para mamasyal, parang nagbibigay pugay sa kanya. Ang ganitong antas, Liu Group ay ganap nang nawala. Sina Liu Jun, Liu Ao at Sun Hao ay nasentensyahan ng kamatayan, agad isasagawa. Ang iba pang mga kriminal ay may ilang dekadang pagkabilanggo. Si He Huan ay walang anumang krimen. Ay nasentensyahan ng multa at 3 buwan na pagkabilanggo. noong nabubuhay pa ang matanda, lagi niyang sinasabi, dapat mamuhay ng matapat. Noong panahong iyon, pinagtatawanan ko siya, na sobrang hirap, walang pera, edi tapat naman. Ngayon, tila bawat salita ng matanda ay may malalim na karunungan. Ati, kau, Ano iyon? sabi ng matanda, dapat maging tapat sa puso. Itong ari-arian na nakuha ko, tiyak na hindi ako magiging tapat. Bagaman binigyan niya ako ng nakakatakot na karanasan, binigyan din ako ng lakas para maghiganti. Pero hindi talaga sa akin ang mga ito. Jiang Chen, karapat-dapat ka naman. Ay, hindi ito tungkol sa pagiging karapat-dapat. Ang usapin, itong ari-arian na nakuha ko, tiyak na hindi mapakali ang aking loob. Gusto ko lang mamuhay ng matapat. Ano ang gagawin mo? At ikaw, ano ang plano mo? Ating, alam mo ba kung bakit ako pumunta sa iyo ngayon? Ano ang dahilan? Ay, hindi ko tatanggapin. Noong lumabas ka sa bilangguan, hindi ganyan ang sinabi mo. Noon, umiyak ka ng walang tigil. Sabi mo pa, mamamatay para sa isang taong nakakaintindi sa iyo. At ano pa? Tumahimik ka. Itong cellphone ko ay nagre-record ng video. Ito ay ebidensya. Ikaw? Ay, Atty. Kao. Ako naman, gusto ko lang kasama si Xuebao na patakbuhin ng maayos ang ating maliit na botika. Walang problema sa pagkain at inumin. Ang galing. Napagtanto mo na rin ang sinabi ng matanda. Ang tao, sa buhay na ito, kailangang mahanap ang sariling yaman. Galingan mo rin. Ako, nahanap ko na ang aking sariling yaman. Naniniwala ako na isang araw, ikaw din ay isusuko ang ari-arian na iyan. At mahahanap ang iyong sariling yaman. Ingat.